Pumunta ako sa Estados Unidos para sa isang business trip nang nakalimutan kong dalhin ang aking pasaporte. Nang bumalik ako sa bahay, nakita ko ang aking biyenang nagdadala ng isang broker para ibenta ang aming bagong kasal na tahanan. Ang villa sa tabing dagat na nagkakahalaga ng 16 milyong piso ay ibinebenta sa kalahati lamang ng presyo. Hindi ako nagwala. Tahimik lang akong gumawa ng isang bagay. Nang gabing iyon, tinawagan ako ng aking asawa ng 88 beses. Ang pangalan ko ay Maria Santos. Sa edad na 32, nasa aking mga kamay ang isang posisyon na pinapangarap ng maraming tao. Isang villa na may tanawin ng dagat sa Cebu, isang kasal na sa labas ay tila kumpleto, at isang asawa na noon ay tiwala akong tamang pinili ko sa gitna ng libu-libong lalaki. Kung may nagtanong sa akin noong umaga ng tadhana na iyon kung masaya ba ako, ngingiti pa rin ako at sasabihing, oo. Hindi ko lang inaasahan na ang lahat ng tinatawag ko na kapayapaan pala ay isang magandang pintura lamang na nagtatakip sa isang bahay na unti-unting ginagapang ng kabulukan mula sa loob. Noong umaga na iyon, napakaagang nagising para maghanda para sa aking business trip patungong Maynila at pagkatapos ay lumipad pa patungong Singapore para makipagkita sa mga kasosyo sa negosyo. Ang proyektong ito ang pinakamalaking deal mula nang maging regional sales director na ako. Kung mapirmahan ko ito, hindi lamang masisigurado ang aking posisyon sa kumpanya, kundi maaari ko ring mas mapagaan ang aking pagbabayad ng utang sa bangko para sa villa sa tabing dagat na nagkakahalaga ng halos 16 milyong piso na tinitirhan namin ng aking asawa. Ang bahay na iyon ay hindi lamang isang ari-arian. Ito ang aking pawis, ang halos lahat ng ipon ng aking mga magulang para matulungan ang kanilang anak na magkaroon ng matirhan pagkatapos ng kasal, at ang mga taon na umalis ako ng maaga at umuwi ng huli, tumatanggap na walang tahimik na gabi kapalit ng maayos na pamumuhay. Ngunit kahit sa maagang umaga, nagkaroon na kami ng away ng aking asawa. Ang asawa ko ay si Daniel Cruz, nagtatrabaho sa isang medium-sized na media company. Ang kita niya ay hindi mababa ngunit hindi rin masasabing haligi ng tahanan. Sa mahabang panahon, hindi ko kailanman pinuna ang bagay na iyon at hindi ko kailanman ginamit ang pera bilang paraan para pahirapan siya. Lagi akong naniniwala na ang pinakamahalagang bagay sa pag-aasawa ay pagkakaisa. Ang kumikita ng mas marami ay nagdadala ng mas mabigat na pasanin basta't nananatiling maayos ang pamilya. Ngunit noong umaga na iyon, dahil lamang naabala ako sa pag-aayos ng aking mga gamit at tinawag ako ng biyenan ko para kumain ng agahan, sinabi ko na abala ako at nagalit si Daniel. Ang trabaho mo ba ang laging pinakaimportante? Inaayos ko ang aking blusa nang lumingon sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Pupunta ako para makipagkita sa mga kasosyo, hindi para maglaro. Ngumiti siya nang may kapaitan. Tama, ang lahat sa bahay na ito ay umiikot sa trabaho mo. Ang nanay ko ay nagluto ng maaga, ngunit hindi ka man makababa ng 5 minuto, napagod na ako nang hindi na gusto pang makipagtalo. Ngunit may mga sinasabi na kung hahayaan mo ay lalo pa nilang gagamitin ang iyong katahimikan. Daniel, ako ang nagdadala ng buong bahay na ito. Umaasa lang ako na bago ako umalis sa business trip ay huwag kang maghanap ng gulo. Naghahanap ng gulo? Maria, sa tingin mo, dahil mataas ang kinikita mo, ay may karapatan ka ng maliitin ang iyong asawa? Ang salitang iyon ay nagpahinto sa akin. Tumingin ako sa kanya, at dahan-dahang lumamig ang loob ko. Hindi ko siya kailanman minaliit, kahit minsan man lang. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap ko, ang taong dating humawak ng aking kamay, at nangako na mamahalin niya ako magpakailanman, ay madali niyang ginawang sandata ang aking pagsisikap upang akusahan ako. Wala na akong sinabi pa. Hinila ko ang aking maleta palabas patungo sa sasakyan. Ang aking puso ay mabigat na parang bato. Ang biyenan ko, si Tita Esther Cruz, ay nakatayo sa may pinto at tumitingin. May hindi na pamilyar na ekspresyon ng displeasure sa mukha. Mula nang maging manugang ako, hindi ako kailanman naging pabor sa kanya. Sa kanyang paningin, ako ay isang babaeng masyadong malakas,
masyadong abalang-abala, masyadong ambisyoso, at hindi marunong lumayo sa likod para maging anino ng asawa. Madalas niyang binabanggit ng hindi direkta na ang mga babaeng mahusay kumita ay karaniwang mahirap mapanatili ang kaligayahan. Marami na akong narinig kaya sanay na ako. Nagsisikap lamang na tuparin ang aking mga tungkulin, umaasa na sa paglipas ng panahon ay mauunawaan niya. Kung iisipin ko ngayon, siguro mula sa simula hanggang sa katapusan, ako ang pinakanaiwang tao. Malapit na ang sasakyan sa daan, patungong paliparan, nang biglang naramdaman ko ang isang kakaibang pagkabahala. Isang nakakaestranggang damdamin ang dumaan sa aking isip, kaya nagmadali akong buksan ang aking bag. Mayroon ang laptop, mayroon ang mga dokumento, mayroon ang tiket sa eroplano, ngunit wala ang pasaporte. Bigla kong naalala ng palitan ko ang aking jacket kanina. Inilapag ko ito sa itaas ng cabinet sa tabi ng higaan. Plano ko itong kunin mamaya, ngunit dahil sa away ay nakalimutan ko. Agad akong tumawag kay Daniel. Matagal itong nagring, walang sumasagot. Tumawag ulit ako, tahimik pa rin. Sa ikatlong tawag, pinutol niya ang linya. Nginuya ko ang aking mga ngipin at lumingon sa driver. Bumalik po tayo sa bahay. Mabilis. Sa daan pabalik, magulo ang aking isipan. Ang flight ay tiyak na hindi na maaabutan. Mayroon lamang akong pagpipilian na lumipat sa hapon na flight. Ang buong umaga ay parang basura na. Habang iniisip ko ito, lalo akong naiirita. Kung hindi dahil sa walang saysay na pagtatalo na iyon, hindi ko nakalimutan ang pasaporte. Kung pumayag si Daniel na sumagot sa telepono, hindi sana ako nagmadaling ganito. Pumasok ang sasakyan sa eksklusibong kumpol ng mga villa sa tabing dagat habang mataas na ang sikat ng araw. Ang aming bahay ay nasa pinakagilid. 3 panig ang bukas at sa harap ng tarangkahan ay 2 puting plumerya na puno na pinapunta ng aking ama mula pa sa Pampanga bilang regalo sa bagong tahanan. Mula sa malayo, nakita ko ang isang itim na sasakyang hindi ko kilala na nakaparada sa tabi ng daan. Medyo natigilan ako, dapat ay nasa trabaho na si Daniel ngayon. Bihirang nagkaroon ng bisita ang aking biyenan. Ang intuwisyon ng babae ay nagsabi sa akin na may hindi karaniwang nangyayari. Sinabihan ko ang driver na huminto sa labas ng pasukan ng kumpol at lakad na lang akong pumasok. Nakabukas ng kaunti ang tarangkahan. Halos nakapagtapos na akong humakbang pasulong nang marinig ko ang mga boses mula sa loob. Ang boses ng aking biyenan, mas matamis kaysa karaniwan, ang uri ng tamis na nagpapabalat kayo sa katotohanan. Huwag kang mag-alala. Ang mga papeles ng bahay ay nasa aking kamay, walang problema sa bagay na iyan, kaya kong ayusin ang bagay na ito. Isang boses ng lalaki ang sumagot, tila professional ang pakinggan. Po, ngunit ate, ang lokasyon ng kondo na ito ay napakaganda. Kung ibebenta ng mabilis sa alabing 13 milyon ay malaki ang kawalan para sa inyong pamilya. Ang mga katulad nito rito ay hindi bababa sa alaban taimpun hanggang alaban 6 milyon na timpi akong nakatayo sa labas ng tarangkahan. Malakas na tibok ng aking puso na parang nasaktan ako. Nambita 20 milyon. Sinong nagsasalita tungkol sa anong bahay? Lumapit pa ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig at nakahawak sa malamig na bakal ng rehas. Sa pagitan ng butas, nakita ko ang aking biyenang nakasuot ng madilim na kulay ubang kamisa, maayos na ang buhok, nakatayo sa bakuran, kasama ang isang lalaking nakasuot ng puting polo shirt, may hawak na folder ng mga dokumento. Itinuro ng biyenan ko ang bahay, ang boses niya ay matatag, mababa ngunit walang pag-aalangan. Kung ibebenta ng mabilis, kailangang tanggapin ang mas mababang presyo. Kailangan ko itong mapirmahan agad, pinakahuli ay 1 linggo para may magbigay ng deposit, nag-alinlangan ang lalaki. Ngunit ate, sino ang nasa titulo ng bahay na ito? Magtanong ang mga bumibili ng mabuti. Ngumiti ang aking biyenan. Isang ngiti na, kahit ngayon ay naaalala ko pa rin, ay nagpapanlalamig sa akin. Ikaw ay mag-aalaga lamang ng paghanap ng buyer. Ang mga bagay sa loob ng bahay ay kaya kong pangasiwaan. Ang aking anak na lalaki ay sumusunod sa akin. Ang aking manugang ay lumipat na sa ibang bansa ngayon, pinakamaagang 10 araw o 2 linggo bago siya bumalik.
Kapag nakabalik siya, maayos na ang lahat. Parang may humampas sa aking ulo. Ang manugang ay lumipat na sa ibang bansa. 10 araw o 2 linggo bago bumalik, maayos na ang lahat. Bawat salita ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang tumatagos. Nag-alinlangan pa rin ang broker. Po, ngunit kung hindi magkasundo ang lahat sa loob ng bahay, pinigilan siya ng aking biyenan. Ang boses ay malamig. Kung magkasundo man o hindi, ang bahay na ito ay may pangalan ng aking anak na lalaki. Mag-asawa, isa man sa kanila ay maaaring pumirma. Humanap ka na ng buyer na may matibay na pondo. Presyo ay E13 milyon. Kung mabilis na makapipirmahan ay bawasan ko pa ng kaunti para sa swerte. Halos hindi ako makatayo. Ang villa na nagkakahalaga ng 26 milyon. Ang tahanan na pinagtulong-tulungan ng aking mga magulang, ang lahat ng kanilang ipon para tulungan ang kanilang anak, ang lugar, kung saan buwanan akong nagbabayad ng utang at interes. Nais itong ibenta ng biyenan ko sa kalahating presyo. Ibenta parang isang bagay na kailangang mapalis agad. Ibenta parang isang gamit na hindi pag-aari ng sinuman. Hindi ako sumasakay na papasok at hindi rin ako sumigaw. Kahit ngayon ay hindi ko maintindihan kung paano ako nanatiling kalmado sa sandaling iyon. Siguro kapag ang isang shock ay higit pa sa makakaya ng isang tao, ang tao ay hindi nakikilos ayon sa instinct. Tahimik ko lang na kinuha ang aking telepono, binuksan ang voice recorder, pinigilan ang aking mga kamay na huwag manginig ng labis. Patuloy na nagsalita ang aking biyenan, ang bahay ay maganda, maayos ang loob, malapit sa dagat, awan 13 milyon ay sobra na. Kailangan ko ng perang mabilis kaya ganito, kailangan ng pera agad. Wala kaming kahirapan sa bahay namin na magtitinda ng bahay. Hindi rin kailanman nagbanggit si Daniel ng anumang malaking utang para saan ang perang iyon. At mas mahalaga, alam ba ni Daniel ang tungkol dito? Nagpatuloy akong mag-record. Bawat salita, bawat pangungusap, bawat mabilis na paghinga ko ay naririnig ko sa aking sarili. Parang kumukulo ang dugo ko, ngunit ang aking isipan ay kakaibang malinaw. Naunawaan ko na kung papasok ako ngayon para humarap sa pinakamainam ay magiging isang away lamang. Itatanggi nila, sasabihing hindi nila ito ibig sabihin, magiging maingat sila agad at mawawala ko ang pagkakataong malaman kung ano talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Dahan-dahan akong lumayo bawat hakbang, pinaingatan ang aking mga takong na huwag gumawa ng ingay. Nang makarating ako sa labas ng tarangkahan, kaya ko na lang huminga ng malalim. Tuyot ang lalamunan ko, maanghang ang mata ko, ngunit hindi ako umiyak. Hindi pa panahon para umiyak. Nakatayo ako sa ilalim ng mga puno ng niyog sa harap ng aming bahay, tinitingnan ang maliwanag na salamin ng bintana ng villa na dating pinakaipinagmamalaki ko sa buhay. Biglang naramdaman ko na ang lugar ay kaibang-kaiba sa akin. Inakala ko na nakatira ako sa aming pugad. Nalalaman ko na ngayon na marahil mula noon pa ay matagal na pala akong nasa labas ng isang sabuatan na alam ng lahat maliban sa akin. Sinikap ko ang aking telepono. Kung naglakas loob ang biyenan ko na gawin ang ganito, tiyak na hindi ito isang biglaang desisyon. At kung talagang alam ni Daniel, isinara ko ang aking mga mata ng isang segundo, pinilit ang aking puso na huwag man lumo. Pagkatapos ay lumiko ako at lumakad palabas ng tarangkahan. Ang pasaporte na nakalimutan ko sa itaas ng cabinet ay hindi na mahalaga dahil alam ko na mula sa sandaling iyon, ang aking buhay ay lumipat na sa ibang direksyon. Isang direksyon kung saan mananatili ko ang lahat ng pag-aari ko o itutulak ako ng aking sariling mga mahal sa buhay patungo sa isang bangin na walang paraan ng pagbabalik. Umalis ako sa tarangkahan ng aming bahay at mabigat ang puso ko. Ang hangin ng dagat ng umaga ay humihip sa aking mukha ng maalat-alat na hangin, ngunit halos wala akong naramdaman maliban sa lamig na dahan-dahang kumakalat sa aking dibdib. Kung narinig ko lamang ang ilang hindi malinaw na salita, marahil ay siniksikan ko na ang pagpasok para mahukay ang katotohanan. Ngunit ang voice recording sa aking telepono ay patuloy pa ring tumatakbo at bawat salita ng aking biyenan
ay napakalinaw upang magkamali. Nais niyang ibenta ang bahay na ito hindi normal na pagbebenta kundi pabilis-bilis, nagmamadali, at habang wala ako. Nakatayo ako sa ilalim ng lilim ng niyog, sa labas ng aming tarangkahan ng ilang minuto pa, pinilit ang sarili na huminga ng malalim. Ang babae sa loob ko ay gusto nang pumasok at sumigaw para malaman ang katotohanan, ngunit ang mas matalino sa akin ay pumigil sa akin. Alam ko na kung papasok na ako ngayon, magiging isang simpleng pagtatalo lamang ang lahat. Itatanggi nila ito, sasabing hindi ko naiintindihan, at pinakamahalaga, magiging maingat sila. Hindi ko gusto na maging maingat sila. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Bumalik ako sa pasukan ng kumpol, tumawag ng taxi. Nang magsara ang pinto ng sasakyan, binuksan ko muli ang recording. Ang boses ng aking biyenan ay tumatak sa loob ng telepono, mahinahon na parang walang nararamdaman. Ang aking manugang ay lumipat na sa ibang bansa, pinakamaagang kalahating buwan bago siya bumalik. Natawa ako ng tuyot, kalahating buwan sa isip niya. Tinanggal na ako sa laro. Nag-text ako kay Daniel, "Nasaan ka?" Nagpadala ang mensahe. Ilang minuto ang lumipas, walang tugon. Tumawag ako, patay pa rin ang telepono. Lumingon ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang lungsod ng Cebu ng umaga ay normal na normal. Ang mga tao ay nagpupunta sa trabaho, ang mga estudyante ay papunta sa paaralan, ang mga kafe sa tabi ng daan ay puno na ng mga customer. Walang nakakaalam na ang aking buhay ay nagsisimulang matumba. Sinabihan ko ang driver na maghintay habang pumunta ako sa isang maliit na kafe malapit sa Magellan's Cross. Tahimik ang lugar, ilang tao lang ang nagtatrabaho, may laptop. Umupo ako sa pinakamalabong sulok, umorder ng black coffee. Ang pait ay dumaan ng direkta sa aking lalamunan, nagpapagaling ng aking isipan. Binuksan ko ang telepono at muling pinakinggan ang recording ng isa pang beses. Hindi mali, hindi talaga ito mali. Kilala ko ang aking biyenan. Hindi siya ang uri ng taong nagsasalita ng ganyan para lang maglaro. Kung naglakas loob siyang magdala ng broker sa loob ng bahay, nangangahulugang binalak na ito ng maaga pa. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, bahagya pa ring nanginginig ang aking mga kamay. Sa isipan ko ay iisang tanong lamang, alam ba ito ni Daniel? Kung alam niya, nabuhay ako sa tabi ng isang lalaking mas nakakatakot kaysa inakala ko. Kung hindi niya alam, ginagawa ng kanyang nanay ang isang malaking bagay ng lihim sa ating dalawa. Ngunit kahit sa alinmang paraan, hindi maayos ang lahat. Nag-isip ako ng matagal bago binuksan ko ang aking contacts. May isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan sa sandaling ito. Pinindot ko ang call, 2 ring lang, at sumagot na ang kabilang dulo. Hello, isang pamilyar na boses ng aking pinakamainam na kaibigan mula pa sa kolehiyo. Si Carla Reyes, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, at abogado na siya ngayon. Napakaraming bagay ang pinagdaanan namin nang magkasama para itago ko sa kanya ang anumang bagay. Inibaba ko ang aking boses, "Carla, may nangyari sa akin." Ilang segundo na katahimikan sa kabilang dulo. "Nasaan ka ngayon?" "Sa isang kafe, malapit sa Magellan's Cross." "Umupo ka doon." 20 minuto, nandoon na ako. Eksaktong 20 minuto ang lumipas. Pumasok si Carla sa kafe. Nakasuot siya ng opisyal na blazer, nakabuhol ang buhok, matalas ang mga mata gaya ng dati. Sa sandaling nakita niya ako, nakilala niya agad na may malaking nangyari. "Pumuti ang mukha mo." "Anong nangyari?" Hindi na ako nagpaliwanag ng marami, ibinigay ko sa kanya ang aking telepono. "Pakinggan mo ito." Nisuotan ni Carla ang earphones, tahimik siya ng 3 minuto. Nang tanggalin niya ang earphones, wala na ang dating kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. "Maria, seryoso na ito." Mahinahon akong nagtanong, "Ano sa tingin mo?" Direkta ang tingin niya sa akin. "Kung totoo ang recording na ito, sinusubukan ng biyenan mo na ibenta ang bahay nang walang iyong pahintulot. Ngunit 2 pangalan ang nasa titulo ng bahay. Tama, kaya naman dapat nilang kumilos bago mo malaman." Sinikap ko ang baso ng kape. Hindi ko maintindihan. Maayos naman ang bahay, bakit kailangan itong ibenta ng nagmamadali?
Nag-isip si Carla ng ilang segundo. May isang makatwirang dahilan lamang. Tumingin ako sa kanya. Ano iyon? Lumitaw ang mensahe ni Carla pagkatapos ng ilang segundo. Kailangan nila ng pera. At agad. Ang dalawang salitang agad ay tumatak sa isipan ko tulad ng babala. Alam ko ang pinansyal na estado ng aming pamilya. Ang kumpanya ni Daniel ay hindi sa antas ng krisis. Wala ring malaking gastos ang aking biyenan. Para saan? Kung gayon ang pera, tinanong ko si Carla, kung talagang ibebenta nila ang bahay, makakagambala ba ako? Tumango siya, ngunit kailangan mong kumilos ng mabilis. Paano? Una, hawakan ang lahat ng titulo at dokumento ng bahay. Pangalawa, suriin ang joint bank account ninyo. Pangatlo, huwag hayaang malaman nila na natuklasan mo na. Tumango ako. Ibig mong sabihin, magkunwari na hindi ko alam. Eksakto. Kung iniisip nila na nasa ibang bansa ka pa, magpapatuloy sila. Sa pagkakataong iyon lang natin malalaman kung ano talaga ang ginagawa nila. Natigil ako ng ilang segundo. Ang plano ni Carla ay nakakatakot ang kahusayan, ngunit ang isipin na kailangan kong magkunwari ng hindi alam habang ang aking sariling pamilya ay tahimik na nagbebenta ng bahay, nansakit ang aking puso. Inilagay ni Carla ang kanyang kamay sa aking kamay. Maria, kalmado. Hindi lamang ito usapin ng damdamin, ito ay usapin ng ari-arian at batas. Tumango ako. Naiintindihan ko. Masyadong naiintindihan. Nag-spend na ako ng napakaraming taon ng kabataan ko para itayo ang buhay na ito. Hindi ko hahayaang kunin ng sino man ito ng basta-basta. Nagbukas ako ng telepono at nagpadala ng mensahe kay Daniel. Mahal, nakalimutan ko ang pasaporte kaya nagbalik na ako sa bahay pero hindi ka nagsasagot ng telepono. Nagpapalit na ako ng ticket sa hapon na flight. Sumagot siya pagkatapos ng ilang minuto. Nasa meeting ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Tiningnan ko ang mga salita sa screen, lumamig ang aking kalooban. Tumawag ako ng maraming beses pero pinutol mo ang linya. Abala ako. 2 salita lamang, walang karagdagang tanong, walang pagmamalasakit. Pinalabas ko ang screen, tumingon sa kay Carla. Carla, oo, susundin ko ang iyong plano. Tumango siya. Mabuti, ngunit kailangan mong ihanda ang iyong sarili, ang katotohanang darating ay maaaring mas masama pa kaysa inakala mo. Natawa ako ng pahinto. Akala ko, handa na ako. Noon pa lang ay hindi ko pa alam na tama pala siya. At ang katotohanang darating ay magiging mas kakilakilabot kaysa lahat ng aking imahinasyon. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, malugod po akong humihiling na mag-like at mag-subscribe sa channel para makapagpatuloy ng mga ganitong kwento. Maraming salamat at naway manatiling malusog at maligaya ang bawat isa sa inyo. Nagsimula pa lamang ang kwento ko. At ang mga natuklasan ko pagkatapos ay ganap na nagbago ng aking buhay. Umalis ako sa cafe kasama si Carla, hindi na ako bumalik pa sa bahay. Ang pagbabalik ngayon ay magpapagulo lamang ng lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay panatilihin ang palabas na naniniwala ang aking biyenan. Nasa ibang bansa raw ako. Tiningnan ko ang orasan, may sapat pa akong oras para palitan ng tiket at lumikha ng makatwirang itineraryo. Hinila ko ang aking maleta papasok sa paliparan ng Cebu, pinalitan ng flight para sa gabi. Nang hawak ko ang bagong tiket, kinunan ko ito ng litrato at ipinadala kay Daniel. Pinalitan ko na ng gabi ang flight. Siguro magdadilim na bago ako makarating sa hotel. Ilang minuto ang lumipas at sumagot siya. Sige, ingat ka. Iyon lang. Walang karagdagang tanong, walang kahit isang pariralang nagpapakita ng pagmamalasakit. Tinitigan ko ang mga salitang iyon ng matagal. Noon ay hindi ko kailanman pinansin, ngunit ngayon ay parang estranyo na ako sa bawat salita. Kung talagang hindi niya alam ang tungkol sa pagbebenta ng bahay, dapat ay nagtataka siya nang bumalik ako sa bahay. Ngunit hindi siya nagtatanong, ang kanyang kalmado ay lalo akong nagpapabahala. Pagkatapos ng lahat ng formalidad sa paliparan, hindi na ako pumasok sa departure area. Hinila ko ang maleta palabas ng paliparan at sumakay ng taxi pabalik sa lungsod. Sa pagkakataong ito,
Ang patutunguhan ko ay isang maliit na hotel malapit sa sentro. Ayoko ng marangyang lugar, kailangan ko lang ng sapat na katahimikan para makapag-isip. Nang magsara ang pinto ng kwarto, inihiga ko ang aking sarili sa kama. Ang pagod ng buong araw ay bumagsak sa akin, ngunit ang aking isipan ay kakaibang malinaw. Binuksan ko ang telepono, naglagin sa joint bank account namin ng aking asawa. Ang mga numero ay lumabas at dahan-dahan akong huminga. Maayos pa ang balanse, ngunit nang i-scroll ko pababa para tingnan ang kasaysayan ng transaksyon sa nakaraang 3 buwan, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. May ilang transaksyon na mula sa account ni Daniel na napunta sa account ng aking biyenan. Hindi masyadong malaki, mga awan 2,000 hanggang awan 30,000 bawat beses, kabuang halos awan 200,000 sa loob ng 3 buwan. Umupo ako ng tuwid. Karaniwan na nagpapadala si Daniel ng pera sa kanyang nanay, hindi iyon kakaiba, ngunit ang regular nitong paglipat ay medyo hindi na normal. Nagpatuloy akong i-scroll pababa at pagkatapos ay nakita ko ang isa pang transaksyon. 80,000 ang tatanggap ay isang personal na account na hindi ko kilala, hindi ang biyenan ko, hindi isang partner sa negosyo, walang anumang pangalan. Isinipan ko ang nakababahalang bagay, binuka ang aking mga mata ng mas malawak. Ipinadala ko agad ang screenshot kay Carla. Wala pang 1 minuto ang lumipas nang kumabog ang aking telepono. Tumawag si Carla. Maria, tinitingnan mo ang kasaysayan ng transaksyon, di ba? Oo. Nakakita ako ng yung 1,000 libong na naipadala sa isang hindi kilala. Iisang transaksyon lang. Oo. Ilang segundo na katahimikan si Carla. Maaaring hindi iyan ang tangi. Bigla akong naupo. Ibig mong sabihin, kailangang mas mabuting suriin mo ito. Maaaring may perang inilipat mula sa auxiliary account. Bigla kong naalala 2 taon na ang nakakaraan. Nagbukas si Daniel ng isa pang account para sa mga transaksyon sa trabaho. Hindi ko kailanman ginamit ito, kaya halos nalimutan ko na ito. Naglagin ako sa banking app, hinanap ang impormasyon ng auxiliary account na iyon. Nang lumabas ang screen ng kasaysayan ng transaksyon, halos hindi na ako makahinga. Hindi 800,000 iyon ang pinakabago. Bago pa noon ay marami pang iba. 5,000, 5,000, 60,000, 5,000 sa 6,000, may isa pang umabot sa 5,000 at lahat ay napunta sa iisang tao. Ang pangalan ng account, Rosalie Mendoza. Tinitigan ko ang pangalang iyon, sinusubukan ng aking isipan na alalahanin ang bawat alaala. Ngunit walang taong nagngangalang Rosalie Mendoza sa bilog ng aming mga kakilala. Ipinadala ko ang lahat ng screenshot kay Carla. Ilang sandali ang lumipas bago siya nag-text muli. Maria, kabuo ang halos 800,000. Nagyelo ang aking katawan. Yun 2,800. Umupo ako ng matagal-tagal, tahimik. Hindi maliit ang uli 9,000, ngunit hindi rin ito sapat na dahilan para ibenta ang bahay. Bakit kung gayon ay nagmamadali ang aking biyenan na ibenta ang villa? Tumawag muli si Carla. Maria, oo, sa tingin ko kailangan nating alamin kung sino ang Rosalie Mendoza na ito. Bibigyan mo ba ako ng oras? Sige. Tumango ako, kahit alam niyang hindi niya ito nakita. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako at lumabas sa balkonahin ng hotel. Maliwanag ang gabi ng Cebu, puno ng ilaw. Ang mga sasakyan ay tumatakbo sa tulay, ang mga tao ay abala, maganda pa rin ang lungsod, gaya ng dati ang buhay ko lamang ang nagsimulang lumipad sa labas ng landas. Naalala ko ang tingin ni Daniel nang mag-away kami ng umaga, wala na ang dati niyang pagmamabait sa mga mata nito. Ngunit hindi ko kailanman naiisip na magagawa niya ang isang bagay na ganito sa likod ko. Bumalik ako sa kwarto, umupo sa mesa at binuksan ang laptop. Nagsimula akong isulat ang lahat ng nangyari mula sa umaga hanggang ngayon. Nais ng biyenan ko na ibenta ang bahay. Nagpadala si Daniel ng pera sa isang hindi kilalang babae. Ang 2 bagay na ito ba ay magkaugnay? Hindi ko alam. Ngunit ang aking kutob ay nagsasabing oo. Kumabog ang telepono. Mensahe mula kay Daniel. Nakarating ka na sa hotel? Tinitigan ko ang mensaheng iyon
ng ilang segundo bago sumagot. Oo, medyo pagod, maaga na akong matutulog, mabilis siyang sumagot. Oo, magpahinga ka, ibinaba ko ang telepono. Masyadong normal ang lahat, normal hanggang sa puntong nakakatakot. Kung talagang may tinatago siya sa akin, ang kanyang kakayahang gumawa ng ganito ay kahanga-hanga. Pinalabas ko ang ilaw, humiga sa kama, ngunit sa buong gabi ay hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa aking isipan ang larawan ng aking biyenang nakatayo sa bakuran, itinuro ang bahay at nagsabi ng ibenta na nang mabilis. At ang pangalang Rosalie Mendoza ay ganoon din. Sino ang babaeng ito? Bakit nagpadala si Daniel ng pera sa kanya? At higit sa lahat, alam ba ito ng aking biyenan? Kinabukasan, may mensahe na agad mula kay Carla nang nagising na ako. Maria, nagpapadala na ako ng isang tao para suriin si Rosalie. Agad akong nagtugon. May naamoy ka na? Hindi pa malinaw, ngunit may isang bagay na nais kong itanong sa iyo. Ano iyon? Lumabas ang mensahe ni Carla pagkatapos ng ilang segundo. Maria, nabalitaan mo na ba na baka si Daniel ay may iba sa labas? Nagyelo ako habang tinitingnan ko ang screen. Ang tanong na iyon ay tulad ng isang kutsilyo na tumilab sa isipang sinusubukan kong iwasan. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa bintana. Maliwanag na sa labas ngunit sa loob ko ay nagsisimula ng bumuo ang isang bagyo at naramdaman ko na kapag dumating ang bagyong iyon, dadalhin nito ang lahat ng pinagkakatiwalaan ko. Nagtagal ng halos 10 minuto bago ko nasagot ang tanong ni Carla. Tinitigan ko ang screen ng telepono, bawat letra ay mabigat habang inililimbag ito ng aking mga daliri. Hindi ko kailanman naisip iyon. Nagpadala ang mensahe, ngunit kahit ako ay hindi sigurado kung totoo nga itong hindi ko kailanman naisip o sadya lamang kong hindi pinag-isipan. Sa loob ng 7 taon ng aming kasal, nagpakita palagi si Daniel na isang normal na asawa, hindi masyadong matamis, ngunit hindi rin siya kailanman nahuli sa kahina-hinalang bagay. Kami ay kapwa-abala, ang trabaho ang humihila sa amin araw-araw, minsang isang buong linggo, bago kami magkaroon ng isang gabi na magkasama para kumain. Ngunit palagi ko itong iniisip na ito lamang ang ritmo ng pamumuhay ng mga matatandang tao. Hindi ko kailanman tiningnan ang kanyang telepono, hindi ko kailanman tinanong kung nasaan siya, sino ang kasama niya, ano ang ginagawa niya. Lagi ko itong pinaniniwalaan na ang pag-aasawa ay nangangailangan ng tiwala. Ngayon ay hindi ko alam kung tiwala iyon o kapabayaan. Kumabog ang telepono. Tumawag si Carla. Sinagot ko. Maria. Oo, katatapos ko lang nasuriin ang impormasyon ng account na tinatanggap ng pera. Naupo ako ng tuwid. Mayroon ba? Ang pangalan ng may-ari ng account ay Rosalie Mendoza, 25 taong gulang. Natigil ako ng ilang segundo. 25 mas bata sa akin ng halos 7 taon. Nagpatuloy si Carla. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa isang premium mother and baby center dito sa Cebu. Kunot ang noo ko. Mother and baby center? Oo. Pangangalaga pagkatapos ng panganganak. Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa loob ko, parang may mga piraso na unti-unting nagsasama-sama, ngunit hindi pa sapat ang kalinawan. Nasaan siya nakatira? Sa isang high-end na condominium malapit sa Mactan area. Nanatili akong tahimik. Kilala ko ang kondo na iyon, ang renta ay hindi mura. Nagdagdag si Carla. Maria, may isa pa akong natuklasan. Sinikap ko ang telepono ng mas mahigpit. Ano iyon? Walang malaking pinagkukunan ng kita ang Rosalie, ngunit sa nakaraang 6 na buwan ay maraming pera ang pumasok sa kanya. Karamihan ay mula sa auxiliary account ni Daniel. Isinara ko ang aking mga mata. 6 na buwan. Ibig sabihin nito ay nangyayari ito nang hindi bababa sa kalahating taon. Huminga ako ng malalim. Carla. Oo. Sa tingin mo, anong relasyon nila? Ilang segundo, nakatahimikan sa kabilang dulo. Maria, ayoko pang magkonklusyon ng basta, ngunit ang ilibing dilibo ay hindi pera na pinapadala ng tao sa isang estranyo. Natawa ako ng mahina. Ang tawang iyon ay nakakapagtaka, napait na naramdaman ko sa aking sarili, kaya kapareho rin ng naiisip ko ang sa iyo. Posibilidad lamang ang sinasabi ko. Lumingon ako sa bintana.
ang sikat ng araw ng umaga ay bumabagsak sa malawak na dagat sa malayo. Karaniwang napakagusto ko ng liwanag na ito, ngunit ngayon ay nakakasilaw ito sa akin. Tinanong ko si Carla, kung totoo ang nangyayari, bakit gustong ibenta ng aking biyenan ang bahay? Agad na sumagot si Carla, baka kailangan nila ng pera, at kahit na alam 100,000 na ang napadala, ay hindi pa rin sapat. Hindi na ako nagsalita pa. Sa aking isipan ay nagsisimula nang lumabas ang mga teoryang ayoko nang isipin. Kung talagang may ibang babae si Daniel at kung ang babaeng iyon ay nagdalang tao, pinagwagayway ko ang aking ulo ng malakas. Hindi, wala pa akong katibayan, hindi ako dapat magkumpuni yun sa sarili ko. Tila naiintindihan ni Carla ang aking iniisip. Maria, ang pinakamahalaga ngayon ay manatiling kalmado ka. Kalmado na ako. Mabuti. At huwag kalimutang. Huwag hayaang malaman nila na nag-imbestigahan mo sila. Tumango ako. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang laptop para muling suriin ang lahat ng transaksyon sa bangko. Bukod sa mga pinadala kay Rosalie, may ilang malaking withdrawal din ng cash, 100,000 lahat sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula akong mawalan ng tiwala na mas komplikado pala ito kaysa sa aking inakala. Kung talagang may pinansyal na problema si Daniel, sasabihin niya sa akin. Ngunit hindi niya sinabi, sa halip ay nagpadala siya ng pera sa isang batang babae at nanatiling tahimik. Biglang kumabog ang aking telepono. Mensahe mula kay Daniel, kumusta ang meeting mo ngayon? Tinitigan ko ang mensaheng iyon, naramdaman ang kakaibang halo ng pagkakilala at estranyo. Noon, kapag nagtanong siya ng ganyan, ikukuwento ko sa kanya ang buong araw ng trabaho ko. Ngunit ngayon ay sumagot na lamang ako ng maiksi, maayos. Mabilis siyang nagtugon. Kailan ka matatapos? Nag-isip ako ng ilang segundo, mga 10 araw siguro. Agad siyang sumagot. Sige, mag-focus ka sa trabaho mo. Ibinaba ko ang telepono. Kung wala ako alam sa nangyayari, baka iniisip ko na ito ay isang normal na pag-uusap ng mag-asawa, ngunit ngayon bawat sinasabi niya ay nagpapalito sa akin. Gusto ba niya ako nang mas matagal pang nandoon nang malayo sa bahay? Kung ganoon ang dahilan, mas kapani-paniwalang ang gustong ibenta ng aking biyenan ang bahay habang nasa business trip ako. Nang hapon na araw na iyon, nagpadala muli si Carla ng mensahe. Maria, nagpadala na ako ng isang tao para subaybayan si Rosalie. Agad akong sumagot. Sigurado ka ba? Sigurado. Gaano kalaong lalabas ang resulta? Pinakamabilis ay 2 araw. Tinitigan ko ang screen ng telepono. Ang isang kakaibang pakiramdam ay dumating. 2 araw pa at malalaman ko na ang buong katotohanan. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Humihip ng mas malakas ang hangin kaysa umaga. Maayos pa rin ang lungsod, walang anumang nagbabago sa labas, ngunit alam ko na ang aking buhay ay papalapit na sa isang sangaan na hindi na maaaring balikan. Kung talagang nagkanulo sa akin si Daniel, tapos na ang kasal na ito, at kung ginamit niya ang pera ng aming pamilya para buhayin ang isa pa, hindi ko hahayaang maayos na matapos ang lahat. Tumingin ako pababa sa daan sa ibaba, ang aking puso ay unti-unting lumalamig. May mga katotohanang kahit hindi pa napatunayan ay nalalaman na ng isang babae sa pamamagitan ng kanyang instinto, at ang aking instinto ay nagsasabing ang pinakamasama ay hindi pa darating. Ang 2 araw ng paghihintay ay lumipas ng napakabagal na akala mo ay ang bawat oras, bawat minuto ay walang katapusan. Sa panahong iyon, maingat ko pa ring pinanatili ang aking papel. Nagpadala ako kay Daniel ng ilang mga larawan sa paliparan at isa sa isang kafe, sinasabing naghihintay ako ng connecting flight patungong Singapore. Sinadya kong piliin ang mga litrato na hindi malinaw ang detalye, walang makikitang pahiwatig na nasa Cebu pa rin ako. Patuloy na regular na nagtugon si Daniel. Ang tono niya ay hindi nagbago. Ngunit habang mas kalmado siya, lalo akong nagtataka. Napagtanto ko na kung ang isang lalaki ay makapananatiling ganap na kalmado habang nagtatago ng isang malaking sikreto, alinman ay napakahusay niyang kumuno o hindi na siya nagturing sa kanyang asawa na isang mahalagang bagay.
Nang hapon ng ikalawang araw, kumabog ang aking telepono habang nakaupo ako sa hotel room. Si Carla iyon. Sinagot ko ang tawag agad. Carla, Maria, nasaan ka? Sa hotel. Mabuti, papunta na ako. Wala pang kalahating oras. Hindi pa lumipas ang kalahating oras nang lumitaw si Carla sa harap ng pintuan ng kwarto. Seryoso ang mukha niya, higit pa sa dating kinagisnan ko. Sa sandaling pumasok siya, ibinaba niya ang folder ng dokumento sa mesa. Maria, may resulta na ako. Naramdaman kong mas malakas na tibok ng aking puso. Sabihin mo na, binuksan ni Carla ang folder, kinuha ang isang bundle ng papel at ibinababa ito sa harap ko. Ang taong si Rosalie Mendoza na pinadala ng pera ni Daniel ay nakatira nga sa kondo sa may Mactan area, ngunit ang mas mahalaga ay huminto siya ng ilang segundo. Hindi siya nakatira ng mag-isa. Tumingin ako sa kanya. Ibig mong sabihin, iniabot ni Carla ang isang larawan. Tumingin ako sa larawan ay ang pasukan ng kondo. Isang batang babae ay nakatayo sa harap ng pintuan ng taxi. Sa tabi niya ay isang lalaking pamilyar sa nakakasakit na paraan. Si Daniel. Natimpi ako. Sa larawan, si Daniel ay yumuyuko para tulungan si Rosalie na bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang kamay ay marahang nakalagay sa likod ng babae, maingat na parang natatakutang matumba ito. Hindi ko kailanman nakita ang lalaking iyon na ganiyang kalambot. Kinunan ang litrato kahapon, sabi ni Carla ng tahimik. Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay nakadikit sa larawan. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng maluwag na damit. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Sa una ay hindi ko ito napansin, ngunit nang titigan ko ng mas mabuti, nakita ko na ang tiyan niya ay kaunting nag-uumbok. Hindi taba nagbubuntis siya. Naramdaman kong natutuyo ang aking lalamunan. Maria. Mahinahon na tinawag ni Carla. Tumingon ako sa kanya. Okay ka ba? Tumango ako, ngunit kahit ako ay hindi sigurado. Lumipat si Carla sa ikalawang larawan. Sa pagkakataong ito ay nasa harap ng isang pribadong ospital. Si Daniel at si Rosalie ay lumalabas mula sa tarangkahan, may hawak siyang folder ng mga medikal na dokumento, habang ang babae naman ay nakapatong ang kamay sa kanyang tiyan. Maternity hospital, sabi ni Carla. Tinitigan ko ang larawan ng matagal. Sa sandaling iyon, wala na akong emosyon na sumabog tulad ng inakala ko noon. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, mayroon lamang isang lamig na kumakalat mula sa aking dibdib tulad ng isang malaking yelo na dahan-dahang nagbibitak. Nagpatuloy na magsalita si Carla. Sinabi ng taong pinagbantayan ko na regular na pupunta si Daniel sa apartment na iyon halos araw-araw. Natawa ako, isang tuyot na tawa. Araw-araw? Oo, habang iniisip ko na abala siya sa trabaho. Tumingin sa akin si Carla, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Maria, pasensya na. Umiling ako. Hindi kasalanan mo. Kinuha ko ang bundle ng papel para tingnan. Sa loob nito ay kasaysayan ng transaksyon sa bangko, mga larawan ni Daniel at Rosalie, impormasyon tungkol sa kondo, rental, lahat ay malinaw, walang puwang na magduda pa. Ibinaba ko ang papel sa mesa. Carla. Oo. Kung nagbubuntis ang babaeng iyon, tumigil ako. Posible bang anak ni Daniel iyon? Direktang sinabi ni Carla ang sagot. Isinara ko ang aking mga mata ng isang segundo. Nang buksan ko ang mga ito, kakaiba ang aking kalmado. Marahil kapag ang sakit ay lampas na sa hangganan, ang tao ay lumilipat sa ibang estado, walang emosyon na natitira, ang katuwiran lang. Tinanong ko, sa tingin mo, alam ba ng aking biyenan ang nangyayari? Nag-isip si Carla ng ilang segundo. Malamang. Bakit? Kung hindi niya alam, hindi siya nagmamadaling magbenta ng bahay. Tumango ako. Nagsimulang magsama-sama ang mga piraso. Kailangan ni Daniel ng pera. Nagbubuntis si Rosalie. At ang aking biyenan ay naghahanap ng paraan para ibenta ang villa sa mababang presyo para mabilis na makakuha ng pondo. Natawa muli ako. Sa pagkakataong ito, mas malamig pa kaysa dati. Kaya pala gusto nilang ibenta ang bahay para buhayin ang inang iyon at ang kanyang anak. Hindi nagsalita si Carla. Tinitingnan lang niya ako. Tumayo ako at lumayo sa bintana.
Makulay pa rin ang lungsod sa labas, ngunit para sa akin, ang mundo ay ganap nang nagbago. Naalala ko ang mga unang taon ng aming kasal. Dating sinabi sa akin ni Daniel na gusto niyang magkaroon ng mainit na pamilya, may mga anak, may bahay na may tanawin ng dagat. Naniniwala ako sa kanya. Nagtatrabaho ako hanggang sa pagod para gawing totoo ang mga bagay na iyon. Ngunit pala, nang matapos na ang bahay na iyon, nais na niyang ibenta ito para itayo ang ibang pamilya. Bumalik ako sa mesa at tinignan muli ang bundle ng papel. Carla, oo, hindi ko hahayaang ibenta nila ang bahay na iyon. Tumango si Carla, alam ko, umupo ako. Ang aking mga mata ay dahan-dahang naging malamig at pati si Daniel ay hindi ko hahayaang madaling makalabas sa lahat ng ito. Kaunti ang kilay ni Carla. Ano ang balak mo? Huminga ako ng malalim. Una, gusto kong malaman kung sino ang ibebentahan nila ng bahay. Matutulungan kita. At pagkatapos tumigil ako, bibigyan ko sila ng aralin. Bago magpatuloy ang kwento, malugod na hinihiling na mag-like at mag-subscribe ang bawat isa sa inyo para makatanggap ng mga susunod na bahagi. Sapagkat ang mga susunod na pangyayari ay hindi lamang isang simpleng pagtatalo ng pamilya, ito ay isang tunay na labanan. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging babaeng nakatayo sa labas ng laban. Pagkatapos malaman ang buong katotohanan tungkol kay Rosalie at sa mga pera na pinadala ni Daniel, hindi na ako nababalisa tulad ng 2 araw na nakaraan. Ang katotohanan kahit gaano kasumpang, kapag lumabas na, ay nakakatulong sa tao na malinaw na makita ang daan. Natagal akong nakaupo sa harap ng mesa sa hotel room, tinitingnan ang bundle ng papel na dala ni Carla. Bawat larawan, bawat numero sa kasaysayan ng transaksyon, bawat maliliit na detalye, parang mga kumpletong piraso ng isang puzzle na ayaw ko sana noon na makita. Si Daniel ay hindi lamang naglingkod sa labas, ginamit niya ang pera ng aming pamilya para buhayin ang ibang babae. At ngayon, buntis na ang babae, nais niyang ibenta ang aking bahay para pangalagaan ang kanilang kinabukasan. Kaunti akong natawa, ngunit ang tawang iyon ay napakalamig na kahit ako ay nagtataka. Nakaupo sa harap ko si Carla, matagal siyang nagmasid bago magsalita. Maria, oo, anong iniisip mo? Inikot ko ang ballpen sa aking mga kamay. Iniisip ko, kung babalik ako sa bahay ngayon, ano ang mangyayari? Nagangalay ang kilay ni Carla. Tiyak na magkakaroon ng taltalan. Tama, tumango ako, at pagkatapos ay itatanggi nila. Malamang, ibinaba ko ang ballpen sa mesa, ngunit masyadong madali iyon para sa kanila. Mas maingat na tumingin sa akin si Carla. Ano, kung gayon ang gusto mo? Dahan-dahan kong sinabi. Gusto ko silang hindi na makakatanggi. Ilang segundo na katahimikan bago kaunti siyang tumango. Kaya kailangan nating mas marami pang katibayan. Tumingin ako sa kanya. Mayroon ka bang paraan? Kaunti siyang ngumiti, ang pamilyar na ngiti ng isang abogadong nagsisimula ng mag-isip ng plano. Mayroon. Lumubos ako palapit. Sabihin mo una, kailangan mong magpatuloy na magkunwari na nasa ibang bansa ka. Pangalawa, kailangan nating malaman ng eksakto kung kailan nila balak ibenta ang bahay. Tumango ako. Mahahanap iyan mula sa broker. Nagpatuloy si Carla. Magpapadala ako ng isang taong makipag-ugnayan sa broker na iyon. Magpapanggap na isang buyer. Tumingin ako sa kanya. Nagsisimula ng maisalarawan ang plano. Kung talagang gusto nilang mabilis na maibenta, magkakasundo sila na matugunan ito. Eksakto. Tumango si Carla. At sa sandaling iyon malalaman natin kung ano talaga ang ginagawa nila. Tumayo ako. Lumabas sa balkonahe, unti-unting humupa ang hapong liwanag sa labas. Ang lungsod ng Cebu ay maayos pa rin gaya ng dati, ngunit sa loob ko ay ganap na nagbago. Hindi na ako ang sunod-sunurang asawa na walang alam. Lumingon ako kay Carla. Carla? Oo. Gusto ko silang magsalabid sa sarili nilang mga pagkakamali. Tumango siya. Naiintindihan ko. Kinuha ko ang telepono at binuksan muli ang chat ni Daniel. Nagpadala siya ng mensahe ng hapon, kumusta ang trabaho? Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng ilang segundo bago sumagot. Maayos, mabilis siyang nagtugon. Kailan ka makakabalik? Nag-isip ako, siguro mga 10 araw pa. Agad siyang nagtugon. Sige.
Mag-focus ka sa trabaho. Ibinaba ko ang telepono. Kung wala akong alam sa nangyayari, baka iniisip ko na ito ay isang normal na pag-uusap ng mag-asawa. Ngunit ngayon bawat sinasabi niya ay nagpapalito sa akin. Gusto ba niyang mas matagal akong nandoon sa malayo? Kung ganoon ang dahilan, ang gustong ibenta ng aking biyenan ang bahay habang nasa trip ako ay lalo pa itong kaduda-duda. Nang hapon na araw na iyon, nagpadala muli si Carla ng mensahe, Maria. Nagsimula na silang kagalin ang broker. Agad akong sumagot. Nahanap mo? Nahanap. Pinakamabilis ay 2 araw ang sagot. Tinitigan ko ang screen. Isang kakaibang pakiramdam ang bumukwas. 2 araw, 2 araw, at malalaman ko na ang buong katotohanan. Isinalagay ni Carla ang kanyang plano noong araw na iyon din. Hindi siya personal na tumawag sa broker, kundi nagpadala ng isang kakilala sa real estate world para maging tagapamagitan. Ang taong ito ay magpapanggap na isang maunlad na buyer na naghahanap ng villa sa tabing dagat para sa investment at vacation. Ang pinakamahalagang bahagi ay dapat mailabas sa nagbebenta na ito ay isang bihirang pagkakataon, isang seryosong buyer, handa nang mag-deposit ng mabilis kung maayos ang presyo. Nakaupo ako sa hotel room habang nakikinig sa pakikipag-usap sa telepono ni Carla. Kalmado ang boses niya, malinaw ang bawat salita. Pagkatapos ng mga 10 minuto, isinara niya ang tawag at lumingon sa akin. Nahulog sila, kunot ang noo ko. Kaagad na ba? Tumango si Carla. Sinabi ng broker na ang iyong bahay ay ibinebenta ng nagmamadali sa halagang 13 milyon. Kaunti akong natawa. Tulad ng narinig ko noong araw na iyon, binuksan ni Carla ang laptop at inilipat ang screen palapit sa akin. Doon ay ang impormasyon ng aking bahay na nakapost sa isang pribadong grupo ng mga broker. Malinaw na litrato ng bawat sulok ng villa mula sa tarangkahan hanggang sa balkonahe na may tanawin ng karagatan. Sa ilalim ay nakasulat, mabilis ibenta, villa sa tabing dagat, magandang lokasyon, amalipon 13 milyon lamang. Mapag-uusapan para sa seryosong buyers. Matagal ko itong tinitingnan. Ang bahay na minsan kong tinuring na pugad, ibinebenta na ngayon parang isang gamit na kailangang mapalis agad. Mahinahon akong nagsalita. Hindi sila nag-alinlangan. Tumango si Carla, tila lubos silang kailangan ng pera. Nagkamay ako sa aking dibdib. Ano ang sinabi ng huwad na buyer? Sumagot si Carla. Sinabi niyang napakagusto ng bahay at nais itong personal na suriin. Tumingo ako at may sabi ba ang broker na kailan ito maaayos? Sinabi ng broker na maaayos sa loob ng 2 araw. Kaunti akong huminga. 2 araw pa. 2 araw at maaari ko ng personal na harapin ang aking biyenan at si Daniel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging walang depensa. Tinanong ko, sino ang pupunta para tingnan ang bahay? Sumagot si Carla. Ang kakilala ko. Isang negosyanteng marunong gumawa ng papel. Tumango ako. Mabuti. Maingat na tumingin sa akin si Carla. Maria, sigurado ka ba sa gagawin mo? Inangat ko ang kilay ko. Iniisip mo bang mag-atubili ako? Hindi. Ngunit maaaring napakahirap nito. Kaunti akong natawa. Carla, nalagpasan ko na ang yugto ng sakit. Ilang segundo nakatahimikan si Carla. Alam ko. Bumalik ako sa screen ng laptop. Ang mga larawan ng bahay ay nagpaalala sa akin ng araw ng aming pagdating. Noong araw na iyon, nakatayo ako sa balkonahe at tinitingnan ang dagat, humihipig ng hangin sa aking buhok at niyakap ako ni Daniel mula sa likod. Isang pangungusap na sinabi niya noon na malinaw pa sa aking alaala. Kapag nagkaroon na tayo ng anak, dito ko gusto siyang lumaki. Kaunti kong isinara ang mga mata ko. Pala, hindi naman mali ang sinabi niya, ang batang iyon ay hindi lang pala ang aming anak. Kumabog ang telepono ko. Mensahe mula kay Daniel. Ano ang ginagawa mo? Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo bago sumagot. Naghahanda ng mga dokumento para sa meeting bukas. Nagtugon siya, huwag masyadong pagod sa trabaho. Kaunti akong natawa. Ang mga salitang ito noon ay nagpainit ng aking puso, ngunit ngayon
ay parang isang dula-dulaan na lamang ito. Sumagot ako ng maiksi. Oo, tumingin sa akin si Carla. Iniisip pa rin niyang nasa ibang bansa ka. Oo, babalikan mo ba ang bahay bago ang pagbisita sa bahay? Umiling ako. Hindi, kaunti ang pagtataka ni Carla. Kaya ano ang gagawin mo? Ngumiti ako. Lalabas ako sa tamang sandali. Natawa si Carla. Sige, pero mag-ingat ka. Lumingon ako sa bintana, madilim na ang langit. Sumikat ang mga ilaw ng lungsod at sumabog sa dagat sa malayo. Naramdaman ko ang kakaibang kalmado sa aking sarili. Marahil kapag nakita mo na ang tunay na mukha ng isang tao, lahat ng iba pang damdamin ay nagiging walang saysay. Kinabukasan ng umaga, natanggap ni Carla ang balita mula sa kanyang kakilala. Maayos na ang pagbisita sa bahay. Sinabi ng broker na ang may-ari ng bahay ay personal na maroroon para makipag-usap. Tinanong ko, sino ang may-ari? Tumingin sa akin si Carla, ang iyong biyenan. Tumango ako. Hindi iyon nagsorpresa sa akin, ngunit nagdagdag si Carla at si Daniel ay nandoon din. Ilang segundo akong nanahimik. Sa isipan ko ay lumitaw ang larawan niya nakatayo sa tabi ng kanyang nanay, pinag-uusapan ang pagbebenta ng bahay na binili ko para sa aming kinabukasan. Huminga ako ng malalim. Mabuti. Kaunting kunot ang noo ni Carla. Hindi ka nagagalit? Kaunti akong natawa. Galit nga ako. Tinitingnan ko ang bundle ng papel sa mesa. Ngunit ang galit ay hindi malulutas ng anuman. Tumango si Carla. Tama. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Mas malakas ang hangin sa gabi. May kasamang pamilyar na amoy ng asin. Naalala ko ang lahat ng nangyari sa loob ng ilang araw na iyon. Mula nang marinig ko ang biyenan ko na nakikipag-usap sa broker hanggang sa malaman ko na may iba si Daniel sa labas, ang lahat ay nangyari ng napakabilis na halos walang panahon para sa kalungkutan. Ngunit siguro para sa ikabubuti ko iyon, dahil kung hinayaan ko ang damdamin na pamunuan ako, malamang ay nasira ko na ang lahat. Lumingon ako kay Carla. Kailan ang pagbisita sa bahay? Bukas ng hapon. Tumango ako. Sige. Tinanong ni Carla, lalabasin mo sila saan? Ngumiti ako. Sa sandaling ihahanda na nila ang deposit receipt. Natawa si Carla. Maria, talagang walang pagbabago sa iyo. Umiling ako. Hindi. Direkta akong tumingin sa kanya. Binabawi ko lamang ang lahat ng pag-aari ko. Kinabukasan ng hapon, hindi agad ako bumalik sa bahay. Kasama si Carla, umupo kami sa isang maliit na kafe na mga 2 kalsada ang layo mula sa aming villa complex. Mula sa balkonahe sa ikalawang palapag ng kafe ay makikita ang pasukan ng aming kumpol ng mga bahay. Pinili ko ang pinakanakatagong upuan, suot ang malawak na sombrero at darkened na salamin. Sinumang mabilis na lumingon ay malamang hindi makilala sa akin. Ibinaba ni Carla ang telepono sa mesa, bukas ang video call sa kanyang kakilala, ang lalaking gumaganap ng papel ng buyer. Nakatayo siya sa tarangkahan ng villa complex at nag-uusap sa broker. Nakita ko ang aming bahay sa likod nila. Bukas ang tarangkahan, tahimik ang bakuran, ngunit alam ko na may tao sa loob. Mahinahon na nagsalita si Carla. Narito na sila. Hindi ako sumagot. Nakatuon ang aking mga mata sa screen. Pagkaraan ng sandali, bumukas ang pintuan ng bahay. Unang lumabas ang aking biyenan. Nakasuot siya ng maluwag na polo shirt sa kulay asul, maayos ang hitsura na parang tumatanggap ng mahalagang panauhin. Sa kanyang likod ay si Daniel. Malinaw ko siyang nakita sa screen ng telepono, puting polo shirt, dress pants, kalmado ang mukha na parang walang anumang nangyayari. Kung hindi ko alam ang katotohanan, baka iniisip ko pa rin na nagtatanggap lamang siya ng bisita para tingnan ang bahay. Ngumiti ang broker. Ito po ang may-ari ng bahay. At ito naman si Mr. Huang, ang buyer na gustong tingnan ang villa. Ang kakilala ni Carla ay tumango at nakipagkamay. Kumusta? Narinig ko na napakagandang lokasyon ng bahay na ito. Ngumiti ang aking biyenan. Ang boses niya ay matamis na nakakabalat kayo. Tama iyan. Itinayo namin ito ng buong puso. Ngunit kailangan namin ng pera ng mabilis kaya ibinebenta. Narinig ko iyon at sinikap ko ang tasa ng kape. Kailangan ng pera
ng mabilis. Sinabi niya iyon nang tila nagbebenta siya ng lumang kasangkapan na hindi na kailangan. Tumango si Daniel sa tabi niya. Kung gusto mo, pumasok ka para mas maikli mong makita. Pumasok ang huwad na buyer sa bakuran. Mahinahon na umikot ang kamera ng telepono para mas malinaw kaming makakita. Nakita ko ang bawat pamilyar na sulok ng bahay, ang daan na bato na isa-isa ko pinili, ang mga halaman sa harap ng pintuan na aking nagtanim mismo. Lahat ay nandoon pa rin. Ang pagbabago lamang ay ang mga taong nakatayo roon ay hindi na nila kinokonsidera ako bilang bahagi ng bahay na ito. Tumingin sa akin si Carla. Maria, okay ka ba? Tumango ako. Okay. Sa katotohanan, malakas na tumitibok ang aking puso, ngunit hindi na sa sakit, kundi sa paghihintay. Gusto kong makita kung hanggat saan sila pupunta. Sa screen, ang huwad na buyer ay naglibot sa bahay. Tila lubos siyang nasiyahan. Maganda talaga ang bahay, ngumiti ang broker. Nakita mo na? Ang itating milyon ay napakamura na. Tumango ang buyer. Tama, bihira na ito ngayon. Sa pagkakataong ito, ay nagsalita si Daniel. Kung talagang interesado ka, maaari tayong pag-usapan na ang deposit. Tinitingnan ko ang larawan sa screen. Ang aking puso ay lumamig. Sinabi niya iyon nang walang pag-aatubili na parang ang bahay na ito ay tunay na kanya lamang. Ang huwad na buyer ay lumingon sa paligid ng isa pa at nagsabi, medyo gusto ko ito, ngunit nais ko munang masiguro ang mga dokumento. Agad na nagsalita ang broker, huwag kang mag-alala, kumpleto ang titulo ng bahay. Tumango ang aking biyanan. Mabilis namin ibinebenta, kaya ang presyo ay mababa na. Nagtanong ang huwad na buyer, kanino nakatitulo ang bahay? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng kaunting pag-atubili sa bakuran. Nakita ko si Daniel na lumingon sa kanyang nanay at sumagot muna ang biyanan ko, nakatitulo sa pangalan ng aming anak at kanyang asawa. Tumango ang buyer. Nasaan ang asawa niya? Nakita ko si Daniel na kaunti siyang natigilan, ngunit isang segundo lamang, pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita. Nasa ibang bansa siya, business trip. Narinig ko iyon at biglang lumamig ang aking kalooban. Nasa ibang bansa siya, business trip. Sinabi niya iyon nang parang tunay akong hindi nandoon. Nagpatanong ulit ang buyer. Kapag pirmahan ang deposit, kailangan ba niyang nandoon? Ngumiti ang aking biyenan. Hindi kailangan mag-asawa man, isa lang pwedeng pumirma. Isang segundo, isinara ko ang aking mga mata. Iyon ang nais kong marinig. Mahinahon na nagsalita si Carla. Maria, naghahanda na sila para sa deposit. Binuksan ko ang aking mga mata, tinitingnan ang screen. Ang huwad na buyer ay kumukuha ng sobre mula sa kanyang bag. Kung ganoon, maaari akong mag-deposit ng 5,000 agad. Sumikat ang mga mata ng broker. Napakagaling iyan. Tumango rin si Daniel. Maaari na tayong pumirma ng kaagad. Tinitingnan ko ang eksenang iyon at parang bumagal ang oras. Talagang nagpapaandap-andap sila na ibenta ang aking bahay sa harap mismo ng aking mga mata. Ibinaba ko ang tasa ng kape sa mesa. Carla, oo, panahon na. Tumango si Carla. Sigurado ka? Tumayo ako. Sigurado. Tinanggal ko ang aking darkened na salamin at inilagay sa bag. Sa loob ko ay wala na, kahit isang pag-aalangan, mayroon lamang lamig at determinasyon. Bago umalis sa kafe, lumingon ako sa kamera ng telepono na nakapatong sa mesa at mahinahon akong nagsalita sa lahat ng sumusubaybay. At pagkatapos ay lumingon ako at bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ko ay dahan-dahan ngunit matatag. Nang makarating ako sa tarangkahan ng Villa Complex, masigla pa rin ang mga pinag-uusapan sa loob tungkol sa pagpirma ng deposit. Itinulak ko ang tarangkahan at pumasok. Lahat sa bakuran ay lumingon sa akin at sa sandaling iyon, pumutla ang mukha ni Daniel. Sa sandaling nilampasan ko ang pamilyar na bakal na tarangkahan, tila natahimik ang lahat ng ingay sa bakuran. Humihip pa rin ang hangin, gumagalaw pa rin ang mga dahon, ngunit ang atmosfera sa pagitan ng mga taong nakatayo sa bakuran ay naging makapal. Si Daniel ang unang nagpakita ng reaksyon, pumutla, nang halatang halata ang kanyang mukha, nagbukas ng malaki ang mga mata na tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Natimpi rin ang aking biyenan.
May hawak pa rin ang mga papel na inihanda para sa pagpirma ng deposit. Lumingon ang broker mula sa akin patungo kay Daniel, naguguluhan ang hitsura. Ang huwad na buyer naman, ang kaibigan ni Carla, ay nanatiling nakatayo nang walang galaw, pinagsikapang mapanatili ang pagpapahayag ng kanyang mukha. Dahan-dahan akong pumasok sa bakuran, tumigil ng ilang hakbang ang layo sa kanila. Ang bahay sa likod nila ay ang parehong bahay na kilala ko sa bawat sulok. Ngunit ang tanawin sa harap ko ay ganap na kakaiba. Si Daniel ang unang nagsalita, paus ang boses dahil sa gulat. Maria, kailan ka bumalik? Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling inkunihahanda mo ang pagbebenta ng aming bahay. Walang nagsalita ng ilang segundo. Ang aking biyenan ang siyang nagputol ng katahimikan. Kunot ang noo niya, lumamig ang boses. Bakit hindi ka nagpaalam bago bumalik? Kaunti akong natawa. Kung nagpaalam ako, hindi sana ako nakasaksing ganito ngayon. Ibinaba ng biyenan ko ang mga papel sa mesa. Tumiim ang mga mata niya. Ano ang ibig mong sabihin? Humakbang pa ako ng isa. Tinitingnan ang sobre ng pondo na nakalagay sa mesa. Tinutukoy ko ang pagbebenta ng aming bahay ng aking biyenan at asawa. Agad na sumali ang broker. Baka may pagkakamali lang. Lumingon ako sa kanya. Walang pagkakamali. At pagkatapos ay bumalik ang aking tingin kay Daniel. Ipaliwanag mo. Si Daniel ay hindi pa nakakabawi sa sarili. Lumingon siya sa akin pagkatapos sa kanyang nanay at pagkatapos sa sobre ng pondo sa mesa. Sa wakas ay nagsalita siya. Maria, hindi ganito ang naiisip mo. Natawa ako. Kaya paano ito? Huminga siya ng malalim. Plano ko sanang sabihin sa iyo pagkatapos. Nagkamay ako sa dibdib ko. Pagkatapos ng ibenta na ang bahay, nanahimik siya. Humakbang palapit ang biyenan ko ng isa, matatag ang boses. Maria, ang mga bagay sa loob ng tahanan ay hindi kailangang gawing maingay sa harap ng mga estranyo. Tumingin ako sa kanya. Tinatawag mo ba itong mga bagay sa loob ng tahanan? Oo. Bakit ako ang huli sa lahat ng nakaalam? Hindi siya agad sumagot. Lumipas ang tingin niya sa broker at sa buyer bago bumalik sa akin. Nasa business trip ka, plano ko sanang pag-usapan muna. Kaunti akong natawa. Plano mong pag-usapan sa pamamagitan ng pagpirma ng kasunduan ng pagbebenta ng bahay. Lumabas pa si Daniel na palapit sa akin, ibinaba ang boses. Maria, kalmado ka muna. Tumingin ako sa kanya. Hinihiling mo sa akin na maging kalmado habang ibinebenta mo ang bahay ko. Nagsimula ng mabahala ang broker. Lumingon siya kay Daniel. Baka bukas na tayo mag-usap? Nagsalita rin ang huwad na buyer sa pagkakataon, kalmado ang tono. Kung hindi pa handa ang pamilya, sa tingin ko, dapat muna itong itigil. Lumingon ako sa kanya at kaunti akong tumango ng pasasalamat. At pagkatapos ay lumingon muli ako kay Daniel at sa aking biyenan, ibebenta ninyo ang bahay tama, walang sumagot. Kinuha ko ang telepono, binuksan ang voice recording mula noong nakaraang araw. Ang boses ng aking biyenan ay malinaw na tumatak sa gitna ng bakuran. Ang aking manugang ay nasa ibang bansa na pinakamaagang kalahating buwan bago siya bumalik. Benta muna ng benta. Ang atmosfera ay biglang nagyelo. Nagbago ang kulay ng mukha ng aking biyenan. Nakatutok ang tingin ni Daniel sa telepono sa aking kamay. Isinara ko ang recording. Masyadong malinaw na ba ito? Nginuya ng aking biyenan ang kanyang mga ngipin. Nakinig ka ng lihim. Umangkop ako ng balikat. Kung hindi ako nakabalik para kunin ang pasaporte ko noong araw na iyon, baka hindi pa rin ako makakaalam na malapit ng ibenta ang aking bahay sa kalahati ng halaga. Tumingin sa akin si Daniel. Bumaba ang boses niya. Maria, maaari akong magpaliwanag. Direkta ang aking tingin sa kanya. Ipaliwanag mo. Ilang segundo siyang nanahimik na tila nag-iisip kung saan magsisimula. Ngunit hindi ko siya binigyan ng mas maraming oras. Kumuha ako ng isa pang papel mula sa aking bag printout ng kasaysayan ng transaksyon sa bangko. Ibinababa ko ito sa mesa sa harap ng lahat. Ipaliwanag mo rin ang mga transaksyong ito. Tinitingnan ni Daniel ang papel. Makikita ko na nag-aali-alin lang ang kanyang mga mata. Kunot ang noo ng biyenan ko. Ano iyan? Sumagot ako.
Pera na pinadala ni Daniel sa isang taong nagngangalang Rosalie Mendoza. Muli na namang tumahimik ang lahat. Nagsimula nang iayos ang kanyang mga papel ang broker. Malinaw na ayaw na niya pang masangkot pa. Tumingin sa akin si Daniel, lubos na bumaba ang kanyang boses. Maria, maaari ba tayong mag-usap ng sarili lamang? Umiling ako. Hindi na kailangan. Itinuro ko ang bahay sa likod nila. Nagsimula ang lahat rito. Dito rin dapat ito matapos. Matagal na tumingin sa akin si Daniel. Wala na ang dating kalmado sa kanyang mga mata. Alam ko na naiintindihan niya na wala na siyang kontrol sa nangyayari. Ang aking biyenan ay hindi pa sumisuko. Nagsalita siya. Maria, ang mga usapin ng pera ng mag-asawa ay hindi nauukol sa akin. Tumingin ako sa kanya. Ngunit ang pagbebenta ng bahay ay nauukol sa akin. Nanahimik siya. Huminga ako ng malalim. Ngayon ay magsasabi ako ng isang bagay lamang. Direkta ang aking tingin kay Daniel. Ang bahay na ito ay hindi ibebenta. At pagkatapos ay lumingon ako sa broker. Pasensiya na. Pero nang walang kinalabasan ang pagpunta ninyo ngayon, patuloy na tumango ang broker. Okay lang. Okay lang. Agad siyang umalis kasama ang huwad na buyer. Natira na lamang kami ng tatlo, ako, si Daniel, at ang aking biyenan. Humihip ang hangin ng dagat sa maluwag na bakuran, may kasamang maalat na amoy. Ang atmosfera sa pagitan naming tatlo ay naging mabigat na parang hindi makahinga. Tumingin sa akin si Daniel, bumaba ang boses. Maria, sa tingin ko ay kailangan nating pag-usapan ito ng seryoso. Tumingin ako sa kanya. Tama, bumalik ako sa loob ng bahay, iyon ang simula ng huling labanan. Pumasok ako sa sala bago nagsalita, ibinababa ang aking bag sa mesa at tumayo nang nakaharap sa pintuan. Ilang segundo lamang ay pumasok si Daniel sa likod ko. Ang aking biyenan ay sumunod sa likod, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang dating kumpiyansa noong tinatanggap siya ng bisita. Ang maluwag na sala ng aming bahay ay biglang naging masikip. Ang liwanag mula sa malaking salamin na pinto ay nagpapakita ng malinaw ang mga tensyon ng mukha ng tatlo namin. Nakatayo si Daniel sa harap ko. Ang mga kamay ay magkakasabog, parang nagpipigil para manatiling kalmado. Matagal ko siyang tinitingnan. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay ang parehong mukha na kasama ko sa loob ng 7 taon, ngunit sa sandaling iyon ay parang tinitingnan ko ang isang estranyo. Ako ang unang nagsalita. Magsalita ka. Huminga ng malalim si Daniel. Maria, tungkol sa pagbebenta ng bahay. Pinigilan ko siya. Ibebenta mo para may pera, tama? Natimpi siya. Tama. Tumango ako. Kaya para saan ang pera? Ilang segundo na katahimikan si Daniel. Agad na sumali ang aking biyenan. Hindi na kailangang malaman iyon. Lumingon ako sa kanya. Hindi ko na kailangang malaman para saan gagamitin ang pera mula sa pagbebenta ng aking bahay. Natigilan siya. Itinaas ni Daniel ang kamay sa kanyang noo. Pagod ang hitsura. Maria, ayaw ko sanang ganito ang lahat ng ito. Kaunti akong natawa. Kaya paano mo ito gusto? Direkta ang aking tingin sa kanya. Lumabas ako ng 10 araw, bumalik at nakaabala na ang bahay. Tumingin siya sa sahig, hindi sumagot. Lumabas ako sa mesa. Kinuha ang printout ng kasaysayan ng transaksyon. Itinaas ko ito sa harap niya. Ipaliwanag mo rin ito. Ginawa niya sa papel. Makikita ko ang alinlangan sa kanyang mga mata. Kunot ang noo ng aking biyenan. Ano iyon? Sumagot ako. Pera na pinadala ni Daniel kay Rosalie Mendoza. Muli na namang nanahimik ang lahat. Agad na nagsimulang baguhin ang mga papel ng broker, malinaw na ayaw na niyang masangkot pa. Tumingin sa akin si Daniel, lubos na bumaba ang kanyang boses. Maria, maaari ba tayong mag-usap ng sarili? Umiling ako. Ituloy mo na lang dito. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Alam na niyang wala siyang laban. Kailangan kong ipaliwanag. Ipaliwanag mo. Ang silid ay naging mabigat. Nanatiling nakatayo si Daniel ng matagal, tila may tinitimbang siyang bagay. Sa wakas ay tumingin siya sa akin at hindi na niya iniwasan ang aking tingin. Si Rosalie ay isang taong kilala ko. Tumango ako. Kilala sa anong paraan? Nanahimik siya. Nagpatanong ako. Siya ang taong pinadalan mo ng halos 800,000 sa nakaraang 6 na buwan.
Sinikap ni Daniel ang kanyang mga kamay. Maria, dahan-dahan kong sinabi, "O ang taong samahan mo sa ospital ng obstetria." Ang pangungusap na iyon ay nagpahinto sa buong silid. Lumingon ang aking biyenan kay Daniel. "Anong meron?" "Anak?" Isinara ni Daniel ang kanyang mga mata ng isang segundo. Nang buksan niya ang mga ito, lubos na bumaba ang kanyang boses. Si Rosalie ay nagbubuntis. Nagulantang ang aking biyenan. "Nagbubuntis?" Direkta akong tumingin sa kanya. "Anak ng sino?" Hindi agad sumagot si Daniel, ngunit ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na sagot. Naramdaman ko ang kaunting kirot sa aking puso, ngunit hindi na ang marahas na sakit na inakala ko. Marahil ay dahil inihanda ko na ang aking sarili. Bago pa man, dahan-dahang tumango ako. "Kaya anak niya ito." Yumuko si Daniel. "Oo." Biglang umupo ang aking biyenan sa upuan. "Anak mo iyon, paano mo nagawa?" Hindi siya tumingin sa kanya, tinitingnan lamang niya ako. "Maria, alam ko na mali ako." Kaunti akong natawa. "Mali, itinuro ko ang printout ng transaksyon. Nagpadala ka ng halos 800,000 sa kanya. At pagkatapos ay itinuro ko sa bintana na maaaring makita ang dagat at plano mong ibenta ang bahay ko para pangalagaan ang kanyang mga anak." Nanahimik si Daniel. Nagpatuloy ako, "At tinatawag mo iyang mali." Nagsalita na ang aking biyenan, nabahalang boses. "Anak, sabihin mo ang totoo, iyang bata." Mahinahon na sumagot si Daniel. "Anak ko iyon." Umupo ang biyenan ko na parang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tinitingnan ko ang eksena at nakakita ng katatawanan. Nais siyang magbenta ng bahay ng lihim sa akin, ngunit tila hindi rin niya alam ang buong katotohanan. Dahan-dahan akong nagsalita. "Kaya naman gusto mong ibenta ang bahay para pangalagaan sila." Tumingin sa akin si Daniel. "Maria, wala na akong ibang paraan." Kaunti akong natawa. "Lagi kang may pagpipilian." Direkta ang aking tingin sa kanya. "Ang iyong pinili ay ang mga bagay na makabubuti sa iyo." Hindi siya nagprotesta. Ito ang nagpaalam sa akin na alam na rin niya na wala siyang maipagtatanggol pa. Naglakad ako ng ilang hakbang sa silid. Bawat hakbang ay mas matatag kaysa dati. Lumingon ako sa kanya. "Daniel," tumingin siya sa akin. "Kung ganoon ang pinili mo, mayroon din akong pagpipilian." Nanahimik siya naghihintay sa aking susunod na sasabihin. Huminga ako ng malalim. "Maghihiwalay na tayo." Ang tatlong salitang iyon ay tumatak sa silid nang ganap na nalinaw ang lahat para sa akin. Natimpi si Daniel. Agad na nagproklamasyon ang aking biyenan. "Hindi maaari." Lumingon siya sa akin. "Maria, mag-isip ka muna ng mabuti." Tumingin ako sa kanya. Maayos na ang pag-iisip ko. Mabilis siyang nagsalita. "Ang lahat ng lalaki ay nagkakamali minsan." Kaunti akong natawa. "Nagkamali." Itinuro ko si Daniel. "Nagkaroon siya ng anak sa ibang babae." Natigilan ang aking biyenan. Nagpatuloy ako. "At plano pa niyang ibenta ang bahay ko para buhayin ang ina at ang anak na iyon." Hindi na siya nagsalita pa. Lumabas si Daniel palapit sa akin. Bumaba ang boses. "Maria, sigurado ka ba?" Tumango ako. "Sigurado." Ilang segundo na katahimikan bago nagtanong, "Paano natin ito bibigyan ng hustisya?" Matagal ko siyang tinitingnan. Nais pa rin ba niyong tanungin ang ganyang katanungan? Yumuko siya. Lumabas ako sa mesa, kinuha ang printout ng kasaysayan ng transaksyon ng bangko. "Ang pera na pinadala mo kay Rosalie halos 800,000. Ibinababa ko ang papel sa harap niya. "Pera iyan ng ating dalawa." Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy ako, "At ang bahay na ito ay pera ng malaki mula sa akin." Direkta ang aking tingin sa kanya. "Kaya hindi mo ito ibebenta." Kaunti siyang tumango. "Naiintindihan ko. Ibabalik mo rin ang pera na pinadala mo." Tumingon siya sa akin, pagod ang mga mata. "Maria," pinigilan ko siya. "Iyan ang pinakamababang dapat mong gawin." Nagsalita na ang aking biyenan, mas mahinahon kaysa dati. "Maria, huwag palakihin ang problema." Tumingin ako sa kanya. Ang problema ay naging malaki sa sandaling naglingkod si Daniel sa akin. Hindi na siya nagsalita pa. Ilang sandali ang nanahimik si Daniel at sa wakas ay mahinahon niyang sinabi, "Pipirmahan ko." Tumango ako, walang tagumpay na pakiramdam,
walang kasiyahan, isang mahinahon na katapusan lamang. Tumingin ako sa paligid ng silid ng isa pang beses. Ito ang lugar na inakala kong titirhan ko ng habambuhay. Ngunit ngayon ay alam ko na ang ilang bagay ay nagtatapos hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala na itong paraan na mapatuloy. Lumingon ako at lumabas sa pintuan. Sa likod ko, nanahimik pa rin si Daniel na nakaupo, at ang aking biyenan ay mabigat na humihinga. Nang makalabas ako sa bakuran, mas malakas na humihip ang hangin ng dagat. Huminga ako ng malalim, naramdaman na lumuwag ang aking dibdib. Isang kabanata ng aking buhay ay nagsara lamang, at alam ko na marami pa ang hindi natatapos sa harap ko. Nang gabing iyon, hindi ako nagtulog sa bahay. Pagkatapos lumabas sa tarangkahan, tumawag ako ng taxi pabalik sa hotel kung saan kami ni Carla na natili sa loob ng mga araw na iyon. Masaya pa rin ang lungsod sa gabi, ngunit sa loob ko ay mahinahon na tulad ng dagat pagkatapos ng bagyo. May mga bagay na kapag nasabi na ay nagiging napakalinaw ng nakakagulat. Wala na akong dapat pahulaan, wala nang dapat pang pagdudahan. Ang katotohanan ay nandoon na, lantad at hindi maaaring itanggi. Nang pumasok ako sa kwarto ng hotel, naghihintay na si Carla. Isang sulyap lamang niya sa akin at alam na niya ang lahat ng nangyari. Tapos na. Tumango ako, tinanggal ang sapatos at umupo sa upuan. Oo, nagbuhos si Carla ng tubig para sa akin. Inamin ba niya? Kinuha ko ang baso ng tubig at uminom ng isang higop. Inamin lahat. Ilang segundo, nakatahimikan si Carla. Pati ang bata, tumingin ako sa mesa. Anak niya iyon, mahinahon siyang huminga. Alam ko na sinusubukan niyang huwag na sabihin pa ang iba para hindi ako masaktan. Ngunit sa sandaling iyon ay wala na akong naramdamang pagsasaktan. Pagod na lamang ang naramdaman ko. Isang malalim na pagod na hanggang sa buto. Nang higa ako sa upuan, tinitingnan ang kisame. Sinabi ko na sa kanya. Nagtanong si Carla, "Ano ang sinabi mo? Maghihiwalay na tayo?" Maingat niyang tinitingnan ako. Paano niya ito tinanggap? Umangkop ako ng balikat. Hindi siya nagprotesta. Dahan-dahang tumango si Carla. Baka alam na rin niya na wala ng ibang paraan. Kaunti akong natawa o baka handa na rin siya para sa bagong buhay. Hindi nagsalita si Carla. Naiintindihan ko na ayaw niyang ituloy ang paksang iyon. Ngunit para sa akin ay iniisip ko na nang malinaw ang kasal na ito ay nagtapos hindi ngayon. Nagsimula itong gumuho ng matagal na, ngunit ayaw ko sanang tingnan. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Daniel. Kumabog ang telepono habang nakaupo kaming ni Carla para kumain ng almusal sa cafe sa ibaba ng hotel. Tinitingnan ko ang pangalan niyang lumabas sa screen ng sandali bago sumagot. "Hello?" Mabigat at pagod ang boses niya sa kabilang dulo. "Maria?" "Oo." Ilang segundo na katahimikan at pagkatapos ay nagsalita siya. "Nakausap ko na ang abogado ko." Kaunti kong kunot ang noo. "Agad-agad?" "Oo." Tumingin ako sa labas ng bintana ng kafe. Sumikat ang araw sa dagat sa malayo, nakakaaliw na, parang walang nagbabago. Tinanong ko, "Ano ang sinabi ng abogado?" Dahan-dahang sumagot si Daniel. "Kung nagkakasundo ang dalawa, magiging mabilis ang proseso." Tumango ako. "Sige." Nagpatuloy siya. "Hindi ko itatanggol ang bahay." Ilang segundo akong nanahimik. Ang pangungusap na iyon ay nagpapakita na may natirang konsensya pa siya. Tinanong ko, "At ang pera na pinadala mo?" Sumagot siya, "Ibabalik ko." Hindi na ako nagsalita pa. Nanahimik kami ng sandali. Sa wakas ay nagsalita siya. "Maria." "Oo, pasensiya na." Isang segundo kong isinara ang mga mata ko. May mga paghingi ng patawad na dumating na huli na. Binuksan ko ang mga mata at mahinahon ko itong sinabi, "Hindi na kailangan." At pagkatapos ay pinutol ko ang tawag. Tumingin sa akin si Carla. Ano ang sinabi niya? Ibinababa ko ang telepono sa mesa. Inihahanda na ang mga papel ng paghihiwalay. Tumango si Carla. "Tapos na." Tumingan ko ang tasa ng kape sa harap ko. "Hindi pa." Kunot ang noo niya. "Ibig mong sabihin?" Dahan-dahan ko itong sinabi. "May isang bagay pa." Naghintay si Carla. Sinabi ko, "Gusto kong makita si Rosalie."
Kaunti siyang nagulat. Sigurado ka ba? Tumango ako. Sigurado. Nag-isip si Carla ng ilang segundo. Sige, ngunit maghanda ka. Kaunti akong natawa. Handa na ako mula nang makita ko ang litrato. Nang hapon na araw na iyon, nagpadala si Daniel ng draft ng kasunduan ng paghihiwalay. Binasa ko ng isa-isa ang bawat linya. Ang villa sa tabing dagat ay para sa akin. Ang pera sa joint account ay hahatiin ayon sa kontribusyon. Ang pera na pinadala niya kay Rosalie ay ibabalik ng paunti-unti ayon sa napagkasunduan. Walang ibang pagtatalo. Ibinababa ko ang papel sa mesa. Ang aking kalooban ay napakatahimik na kahit ako ay nagtaka. 7 taong kasal. Sa wakas ay ilang pahina lamang ng papel ang natira. Tumingin sa akin si Carla. Okay ka ba? Tumango ako. Okay. Tinanong niya. Kailan mo pipirmahan? Tiningnan ko ang kalendaryo sa telepono. Bukas. Tumango si Carla. Sasama ako sa iyo. Ngumiti ako. Salamat. Nang gabing iyon, matagal akong nakatayo sa balkonahe ng hotel. Malakas ang hangin ng dagat, may kasamang pamilyar na amoy ng asin. Naalala ko ang unang araw nang lumipat ako sa villa sa tabing dagat. Noon ay naniniwala akong nakuha ko na ang lahat, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na hindi lahat ng pag-aari mo ay pag-aari mo habang buhay. May mga bagay na dumadating lamang para turuan ka, at kapag natapos na ang aralin, aalis na ito. Wala na akong lungkot, maliwanag na lamang ang aking pakiramdam. Bukas, kapag pinirmahan ko ang papel ng paghihiwalay, isang kabanata ng aking buhay ang magsasara, at alam ko na sa harap ko ay marami pa akong harapin, lalo na ang babaeng si Rosalie Mendoza. Kinabukasan ng umaga, kami ni Carla ay pumunta sa opisina ng notaryo ng maaga. Malinaw ang kalangitan ng Cebu, malambot ang araw na bumabagsak sa mga kalsada sa tabing dagat na kilala ko. Pumasok ako sa gusali na may kakaibang kalmado, wala ng panginginig, wala ng pag-aalala, parang nagtatapos lang ng isang formalidad para mabasag ang isang pinto na nasira na. Si Daniel ay naroroon na bago pa man kami dumating. Nakaupo siya sa hilera ng mga upuan sa labas, nakasuot ng gray na polo, kitang-kita ang pagbaba ng pisngi niya kumpara sa ilang araw na nakaraan. Nang makita niyang pumasok ako, tumayo siya. Kaunti kaming nagtitig sa isa't isa, ngunit walang nagsalita. Si Carla ay nandoon sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa lahat tulad ng isang abogadong naghahanda para sa mahalagang kaso. Si Daniel ang unang nagsalita. Maria, nandito ka na. Kaunti akong tumango. Oo. Ang atmosfera sa pagitan namin ngayon ay wala na ang tensyon ng eksena sa bahay. Parang ang layo ng 2 taong alam na ang kanilang mga landas ay hindi na magtatagpo. Inimbitahan kami ng tauhan ng notaryo na pumasok sa silid. Sa mesa ay naghihintay ang 2 kopya ng kasunduan ng paghihiwalay. Umupo ako. Kinuha ang ballpen. Binasa muli ang bawat linya ng isa pang beses. Katulad pa rin ang lahat ng draft na pinadala niya kahapon. Walang pagtatalo sa bahay, walang pagtatalo sa account, walang karagdagang kahilingan. Nakaupo si Daniel sa harap ko. Tumingin siya sa akin ng sandali bago mahinahon na nagsalita. Maria, nais ko pa rin itong sabihin ng isang beses. Itinaas ko ang tingin ko. Magsalita ka. Huminga siya ng malalim. Pasensya na. Tinitingnan ko siya ng ilang segundo. Narinig ko na. Tumango siya. Wala nang iba pa akong sinabi. May mga paghingi ng patawad na, kahit gaano katapatan, ay hindi na makakapalit ng nangyari. Iniabot ng tauhan ng notaryo ang mga papel sa aming dalawa. Basahin muli ng dalawa. Kung walang pagbabago, pirmahan na rito. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ang aking pangalan. Ang aking sulat kamay ay maayos at malinaw tulad ng dati. Nang ibinaba ko ang ballpen, alam ko na mula sa sandaling iyon, hindi na kami ni Daniel ang mag-asawa, pumirma rin siya pagkatapos ko. Walang pag-aatubili, walang pagdadala-dala. Lahat ay mabilis at maayos na nangyari na kahit ako ay nagtataka. Nang lumabas ako sa silid ng notaryo, ang araw sa pasilyo ay nagpatipid ng aking mga mata. Naramdaman ko na lumuwag ang aking dibdib, isang pasanin ang umalis sa aking balikat. Nakatayo si Daniel sa labas ng pintuan,
ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Maria. Oo, nawai masaya ka. Tinitingnan ko siya, siguro iyon ang pinakatapat niyang sinabi sa akin sa buong araw na iyon. Tumango ako. Ikaw rin. At pagkatapos ay lumiko ako at lumakad kasama si Carla. Nang palabas na kami sa gusali, mahinahon na nagtanong si Carla, "Okay ka ba?" Ngumiti ako. Okay. Tinitingnan niya ako ng sandali bago nagsabi, "Paano si Rosalie?" Huminga ako. Gusto ko pa rin siyang makita. Tumango si Carla. Nahanap ko na ang address ng kondo niya. Lumingon ako sa kanya. Ngayon na. Nang hapon na araw na iyon, pumunta kami sa high-end na kondo sa may Mactan area kung saan nakatira si Rosalie. Isang marangyang complex ito. Hindi mura ang renta. Nakatayo ako sa lobby ng gusali. Tinitingnan ang mga balkonahe ng bawat palapag na kumikinang sa araw. Sa isipan ko ay bigla kang lumabas ang tanong, kung wala ang pera ni Daniel, maaari ba siyang nakatira rito? Mahinahon na nagsalita si Carla. Unit 12. Tumango ako. Sumakay kami ng elevator. Nang bumukas ang pintuan, tahimik ang pasilyo, naririnig ang mga hakbang namin. Nakatayo ako sa harap ng Unit 1206, huminga ng malalim at pinindot ang doorbell. Ilang sandali ang lumipas, bumukas ang pintuan. Ang babae sa harap ko ay si Rosalie. Sa totoong buhay, mas bata siya kaysa sa larawan, makinis ang mukha, maputing balat, mahabang buhok na nakabuhol sa likod. Kaunting nag-uumbok ang kanyang tiyan, ilang buwan na siyang buntis. Nang makita niya ako, kaunti siyang natimpi. Ikaw ba ay direkta ang aking tingin sa kanya? Ako si Maria Santos. Ilang segundo siyang nanahimik. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Marahil ay narinig na niya si Daniel na nagsalita ng aking pangalan. Nagpatuloy ako. Ako ang dating asawa ni Daniel Cruz. Nagkagat si Rosalie ng labi. Ang kamay niya ay kusang nalagay sa tiyan niya. Hinahanap mo ba ako? Tumango ako. Oo. Nakatayo sa tabi ko si Carla. Mahinahon ang pagmamasid sa lahat. Kaunti pang binuksan ni Rosalie ang pintuan. Pasok na kayo. Pumasok ako sa kondo, maganda ang dekorasyon sa loob, bago ang lahat ng kasangkapan. Malinaw na hindi nagdamot si Daniel para sa lugar na ito. Lumingon ako sa paligid ng isang beses at pagkatapos ay tumingin sa kanya muli. Si Rosalie ay nakatayo sa harap ko. Ang mukha niya ay nagpapahayag ng pag-aalala at pag-iingat. Dahan-dahan ko itong sinabi. Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. Kaunti siyang nagulat. Kaya tinitingnan ko ang kanyang tiyan. Nandito ako para makita ang taong naging sanhi ng pagtatapos ng aking kasal. Ang kondo sa ika-12 palapag ay nanahimik na lang ay marinig ang kulog ng aircon. Nakatayo si Rosalie sa harap ko, magkakasabog ang mga kamay, ang mga mata ay nagpapahayag ng pag-aalala at pagkalito. Malamang hindi niya inakala na magagawa kong pumunta rito. Tiningnan ko ang silid ng isa pa bago nagtanong, "Alam mo kung sino ako?" Kaunti niyang tumango. "Alam." Tinanong ko, "Alam mo bang may asawa ng si Daniel nang makilala mo siya?" Ilang segundo siyang nanahimik at pagkatapos ay tumango siya. "Alam." Hindi ako nagulat sa sagot na iyon. Inakala ko na iyon. Tinitingnan ko siya ng sandali bago nagpatanong, "Gaano ka nakatagal nakakakilala sa kanya?" Mahinahon siyang sumagot, "Mahigit 1 taon." Ang bilang ay tumutugma sa sinabi ni Daniel. Kaunti akong huminga. "Alam mo bang nagpadala si Daniel sa iyo ng halos 800,000? Tumingin sa akin si Rosalie. Ang mga mata niya ay kaunting nag-alinlang. "Alam." Kaunti akong natawa. "Alam mo bang ang karamihan ng perang iyon ay pera ng aming dalawa bilang mag-asawa?" Hindi siya sumagot. Ang kamay na nakalagay sa kanyang tiyan ay kaunting sumiksik. Tumingin ako sa kanyang tiyan ng 1 segundo at pagkatapos ay nagpatanong, "Ilang buwan ka na?" Mahinahon siyang sumagot, 4 na buwan." Tumango ako. Sinabi ni Daniel na anak niya ang bata. Hindi niya itinanggi. Naging mabigat ang atmosfera sa silid. Matagal ko siyang tinitingnan, bata siya. Mukha ay hindi pa tapos lumaki. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng takot habang nagpapakita ng lakas. Marahil
ay hindi rin niya inasahan na magiging ganito kamalayo ang lahat. Tinanong ko, alam mo bang plano niyang ibenta ang aking bahay para buhayin kayong dalawa? Nagulat si Rosalie. Ibenta ang bahay? Tumango ako. Ang villa sa tabing dagat dito sa Cebu. Umiling siya. Hindi ko alam. Direkta ang aking tingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay talagang nagpapahayag ng pagkalito. Marahil totoo naman siyang hindi alam. Mahinahon na nagsalita si Carla. Hindi mo talaga alam? Muli siyang umiling. Sinabi ni Daniel na nahihirapan siya sa pinansyal. Kaunti akong natawa. Isang pangungusap na napakakilala. Lumingon ako kay Carla at pagkatapos bumalik kay Rosalie. Alam mo bang ngayon ay pinirmahan ko na ang papel ng paghihiwalay namin ni Daniel? Tumingin si Rosalie sa akin, nagulat. Naghiwalay na kayo? Tumango ako. Oo. Nanahimik siya. Nang ilang sandali, tila hindi niya alam ang tamang reaksyon. Tinitingnan ko siya. Sa loob ko ay bigla kang lumitaw ang kakaibang pakiramdam. Noon ay inakala ko na kapag natugunan ko ang babaeng ito, magagalit ako, mangangaral, maaari pang magsigaw. Ngunit ngayon na nakatayo na ako sa harap niya, hindi na ganoon ang naramdaman ko. Pagod na lamang. Dahan-dahan ko itong sinabi. Hindi ako naparito para umaway. Tumingin sa akin si Rosalie. Nagpatuloy ako at hindi rin ako naparito para makipaglaban sa kanya. Nanahimik siya. Direkta ang aking tingin sa kanya. Isa lang ang nais kong sabihin sa iyo. Mahinahon siyang nagtanong. Ano? Mahinahon ko itong sinabi. Mula ngayon ay hindi na siya ang aking asawa. Tumingin sa akin si Rosalie. Komplikado ang ekspresyon sa mga mata. Nagpatuloy ako. Ngunit dapat mong malaman kung anong uri ng tao siya. Nagkagat siya ng labi. Ibig mong sabihin? Sumagot ako. Isang lalaking kayang maglingkod sa kanyang asawa habang maayos pa ang lahat. Tumingan ko ang kondo. Isang araw, baka gawin din niya iyon sa iyo. Nanahimik si Rosalie. Nakita ko ang pag-alinlang sa kanyang mga mata, baka naisip na rin niya iyon noon. Humakbang ako ng ilang hakbang at pagkatapos ay tumigil. Nagdagdag ako ng isang pangungusap, ingatan mo ang batang iyon. Tumingin si Rosalie sa akin. Hindi na ako tumingin sa kanya. Sinabi ko lamang, ang bata ay walang kasalanan sa lahat ng ito. At pagkatapos ay lumingon ako kay Carla. Tayo na. Nang lumabas na ako sa pintuan, mahinahon na tumawag si Rosalie sa likod ko. Maria. Huminto ako, ngunit hindi bumalik ang ulo ko. Mahinahon siyang nagsalita. Pasensya na. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo at pagkatapos ay lumakad na ako patungo sa pasilyo. Nagsara ang pintuan ng kondo sa likod ko. Tahimik ang pasilyo ng ika-12 palapag. Pumasok ako sa elevator kasama si Carla. Nang magsara ang pintuan ng elevator, tumingin sa akin si Carla. Walang karagdagang sasabihin, umiling ako. Hindi na kailangan. Nagtanong siya, mas magaan na ang pakiramdam mo? Nag-isip ako ng kaunti at tumango. Oo, huminto ang elevator sa ground floor. Nang lumabas kami sa labas, malamig na humihip ang hangin mula sa Mactan Channel. Tumingin ako sa asul na kalangitan sa itaas ng mataas na mga gusali. Isang kabanata ng aking buhay ay natapos na. Ngunit alam ko na ang huling kabanata ng kwentong ito ay hindi pa nasusulat ng buo. Pagkatapos umalis sa kondo, kami ni Carla ay naglakad ng matagal sa tabi ng baybayin. Malambot ang hapon ng Cebu, gintong liwanag ang kumakalat sa dagat. Patuloy ang mga taong dumadaan at lumalakad ng normal. Kumakalog pa rin ang mga sasakyan, banayad na humihip ang simoy ang buhay, sa labas ay nagpapatuloy na parang walang nangyari. Ngunit para sa akin, ganap na nagbago ang lahat. Nakatayo ako sa gilid ng tulay na nakahawak sa railing at tinitingnan ang dahan-dahang daloy ng tubig sa ibaba. Sa kalooban ko ay wala na ang dati niyang kabigatan. Nanatiling tahimik si Carla sa tabi ko. Matagal niyang pinamasdan at pagkatapos ay nagtanong, paano ka na ngayon? Nag-isip ako ng ilang segundo. Gaan. Kaunti siyang ngumiti. Inaakala ko rin iyon. Lumingon ako sa kanya. Kung wala ka, baka nagulo ko ang lahat. Umiling si Carla. Hindi, mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Kaunti akong natawa. Matagal pa kaming nakatayo roon bago kami bumalik sa hotel. Nang gabing iyon,
napakagaan ng aking tulog. Sa unang pagkakataon mula ng maraming garaw na nakaraan, hindi na ako ginising ng magulong mga iniisip sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan ng umaga, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Nag-drive ako pabalik sa villa, sa tabing dagat. Nakatayo pa rin ang bahay doon. Sa harap ay ang 2 puting plumerya na puno na itinatanim ng aking ama nang lumipat kami. Humihip ang hangin ng dagat sa maliit na hardin, may kasamang pamilyar na amoy ng asin. Binuksan ko ang tarangkahan at pumasok. Tahimik ang bakuran, hindi nakalok ang pintuan. Pumasok ako sa sala, tumingan sa paligid. Lahat ay nasa lugar pa rin nito, ngunit ang aking pakiramdam ay kakaiba. Noon, bawat beses na nakatayo ako sa bahay na ito, lagi akong nag-iisip ng aming kinabukasan bilang dalawa. Ngayon ay tinitingnan ko ito bilang isang bagong simula para sa aking sarili. Walang iba, ako lang. Umakyat ako sa balkonahe. Sa ikalawang palapag, ang dagat sa harap ko ay malawak at bughaw. Ang mga alon ay regular na bumabagsak sa pampang, bawat isa ay puting bula. Matagal akong nakatayo roon, sumisipsip ng bawat simoy ng maalat na hangin. Sa isipan ko ay lumitaw ang larawan ng mga unang araw nang pumunta ako sa Cebu para magtrabaho. Noon ay wala pa akong anumang hawak maliban sa isang maleta at isang bagong trabaho. Ngunit nagawa ko nang itayo ang lahat mula sa wala. Kung ganoon, ay wala na itong dapat na ikatatakot pa ngayon. Kumabog ang aking telepono mensahe mula kay Daniel. Naglipat na siya ng isang bahagi ng pera at ang natitira ay ibabalik niya ng paunti-unti tulad ng napagkasunduan. Binasa ko ito at pagkatapos ay pinalabas ang screen, hindi sumagot. May mga pag-uusap na hindi na kailangang ituloy pa. Nang hapon na araw na iyon, tumawag ako sa aking mga magulang at ikinuwento ko sa kanila ang lahat mula sa simula hanggang sa katapusan. Nanahimik ang aking ama ng matagal, mabigat ang buntong hininga ng aking ina. Sa wakas ay isang pangungusap lamang ang sinabi ng aming ama. Umuwi ka muna dito, Maria. Ngumiti ako. Opo. Pagkatapos ng tawag na iyon, lubos na gumaan ang pakiramdam ko. Marahil ang pamilya ay lagi na ang pinakaligtas na lugar para sa isang tao kahit gaano pabago ang buhay sa labas. Mga susunod na araw, nagsimula akong muling ayusin ang aking buhay. Bumalik ako sa trabaho. Ipinagpatuloy ang naiiwanang proyekto. Abala pa rin ang trabaho tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay nagtatrabaho ako ng may ibang pag-iisip, wala ng pagsubok para patunayan ang anuman para sa sinuman. Nagtatrabaho na lamang ako para sa aking sarili. Isang umaga, sa katapusan ng linggo, umupo ako sa balkonahe ng villa sa tabing dagat, umiinom ng kape, at tinitingnan ang pagsikat ng araw mula sa dulo ng abot-tanaw. Ang liwanag ng umaga ay bumabagsak sa dagat, maningning tulad ng isang malaking salamin. Bigla kong napagtanto na may ilang pagkawalang tila katapusan ng lahat, ngunit sa katotohanan ay ito pala ay isang simula. Kung hindi nagkanulo sa akin si Daniel, baka patuloy pa rin akong nabubuhay sa isang kasal na palagi akong nagbibigay ng higit kaysa sa kabilang panig. Kung hindi nasubukan ng aking biyenan na ibenta ang bahay, baka hindi ko na kailanman malaman ang katotohanang nakatago sa likod ko. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon, at dahil doon ay nagkaroon ako ng pagkakataong magsimulang muli. Uminom ako ng higop ng kape at ngumiti sa dagat. Sa unang pagkakataon mula ng napakatagal, naramdaman ko na ang aking kinabukasan ay malawak at bukas tulad ng abot-tanaw sa harap ko. Ang kwento at mga karakter na ito ay sarili kong nilikha at hindi totoo. Ang boses sa naratibo ay nilikha ng AI. Ang katapusan ng kwento ni Maria Santos ay paglalakbay ng isang babaeng dumaan sa pagtataksil, pagkawala at kirot, ngunit sa wakas ay nahanap muli ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng mga pagsubok sa kasal, natuto siyang harapin ang katotohanan, ipagtanggol ang kanyang dignidad at buong tapang na lumayo sa isang relasyong wala ng halaga. Ang buhay ay maaaring maglagay sa atin sa mahihirap na sitwasyon, ngunit ang paraan ng ating pagtugon sa mga hamon ay siyang magtatakda ng ating kinabukasan. Una,
panatilihin ang iyong dignidad. Kapag ang isang relasyon ay nawalan na ng paggalang at katapatan, minsan ang tapang na umalis ay ang pinakatamang pagpili. Pangalawa, ang babae ay kailangan ng kalayaan sa pinansyal at emosyonal. Kapag may sariling lakas, may sapat na tapang para harapin ang anumang pagbabago sa buhay. Pangatlo, matuto sa pagiging mahinahon sa harap ng kahirapan. Ang galit ay maaaring magpalala ng sitwasyon, ngunit ang katahimikan ay tumutulong sa atin na makita ang katotohanan at gumawa ng matalinong desisyon. Pang-apat, ang pamilya at mga tunay na kaibigan ay ang pinakamahalagang sandalan. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay tumutulong sa ating harapin ang pinakamagaspang na bahagi ng ating buhay. Panglima, bawat pagsubok sa buhay ay may kasamang aral. Kapag natuto tayo sa araling iyon, nagiging mas matatag at matapang tayo. Nagsara ang kwento, ngunit nananatili ang mensahe nito. Kahit gaano kahirap ang hamon ng buhay, basta't nananatili tayong may tiwala sa ating sarili, kaya nating lumakad pa at mahanap ang bagong kaligayahan.